Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang lalaki, pero ang totoo, may pribado siyang garahe na punang naglalakihang marangyang supercar at isang mansyon na mahigpit na binabantayan. Sa kabila ng napakalaki niyang yaman, may kakaiba siyang kinahuhumalingan, ang magpanggap na mahirap para makapangakit ng mga babae. Noong araw na yon, sakay ng kanyang motorsiklo papunta sa trabaho, muntik na niyang mabangga ang isang dalaga. Agad siyang huminto at magalang na humingi ng paumanhin. Ngumiti ang babae at mahinahong sinabi na may nahulog daw siya sa lupa. Napatingin siya sa ibaba, ngunit wala siyang nakita. Doon, biglang sinabi ng dalaga na nahulog daw ang mata niya sa kalsada. Alam niyang biro lamang iyon, kaya nagkunwari siyang pinulot ang hindi naman totoong nahulog. Pagkatapos, siya naman ang nagsabi na may nahulog ding napakahalagang bagay ang dalaga. Nag-alangan ng babae, inakalang ginagantihan lamang siya, kaya nagpa siya na itong umalis. Ngunit maya-maya, bumalik siya at iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang sinasabing nahulog na bagay. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang niloko rin pala siya. Ngumiti si Jaehi at marahang kinilig ang noo ng dalaga gamit ang kanyang daliri. Bago pa man ito makareaksyon, mabilis na siyang umalis sakay ng motorsiklo. Naiwan ng babae, hinahabol lamang siya ng mura at galit mula sa likuran. Tuwang-tuwa si Jaehi sa nangyari, hindi niya alam na ang taong kanyang tinukso ay isang babaeng pulis. Ang pangalan niya ay Bongsun at 3 taon na siyang naglilingkod sa puwersa ng pulisya. Gayunman, hindi pa nakapag-angat ng ranggo si Bongsun. Sa kanyang pagsusulit para sa promosyon bilang sergeant, bumagsak siya ng walang malinaw na dahilan. Hindi niya maintindihan kung ano ang kulang sa kanya, kaya nagprotesta siya sa labas ng istasyon ng pulisya. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay pumayag ang kanyang superior na makipagkita sa kanya. Diretsong tinanong ni Bongsun ang hepe kung anong pagkakamali niya na hadlang sa kanyang promosyon. Tahasang sinabi ng hepe na maraming nagrereklamo tungkol sa mahigpit na estilo ng pagtatrabaho ni Bongsun. Nailayo ng personalidad ni Bongsun ang maraming tao, kaya hindi siya ma-promote. Galit na galit si Bongsun. Gusto niyang makipagtalo sa kanyang superior. Dahil sa takot na baka magalit ang hepe, sinubukan ng kapitan na pigilan siya, pero aksidenteng nasampal niya si Bongsun. Ang biglaang suntok ay ikinagalit ni Bongsun, kaya sumigaw siya ng malakas, na ikinagulat ng lahat sa istasyon. Para mapanatiling mahinahon ng lahat, pinayuhan ng kapitan si Bongsun na sumulat ng ulat o magpatingin sa psikiatra. Pero habang nakikinig siya sa payo ng doktor, lalo niyang naramdaman na may mali. Sa huli, galit siyang umalis. Sa daan pa uwi, muntik nang mabangga si Bongsun ng motorsiklo ni Jaehi. Tila natapos na ang kanilang tadhana nang sila'y maghiwalay. Ngunit di inaasahan, isang araw, nakaduty si Bongsun sa mismong lugar na pinagtatrabahuhan ni Jaehi. Nang sandaling iyon, may babaeng nakipagtalo sa nobyo niya at nagwawala sa gitna ng maraming tao. Lahat ay nagmadaling lumapit para makita ang nangyayari, kasama si Jaehi. Sinubukan ni Bongsun ang lahat para kumbinsihin ang babae na tumayo, pero hindi ito nakinig. Patuloy siyang umiiyak at nagwawala, kaya umiling na lang ang lahat. Nahihiyang nahiya ang nobyo, kaya hiniling kay Bongsun na kaladkarin ang kanyang kasintahan palabas. Nang makita si Jaehi na malapit, sinipa siya ni Bongsun sa binti para humingi ng tulong. Sinabi ni Bongsun sa babae na hindi dapat mawala ng respeto sa sarili dahil sa ganitong uri ng lalaki. Pinayuhan din ni Jaehi ang babae na mahalin ang sarili kaysa magmalasakit sa mga hindi karapat-dapat na lalaki. Kinalabit pa ni Jaehi ang noo niya para bigyang lakas siya. Dahil dito, napagtanto ni Bongsun na si Jaehi ang taong nakilala niya kahapon. Matapos ayusin ang lahat, ayaw ni Bongsun isipin ang nakaraan, kaya umalis na siya. Hindi inaasahan, nabangga ulit ni Bongsun ang kotse ni Jaehi. Agad bumaba si Bongsun at tinawag si Jaehi para ayusin ang nangyari. Dahil pareho silang may kasalanan, napagkasunduan nilang lutasin ito ng mapayapa. Hindi inaasahan, dahil nasira ni Jaehi ang kotse ng customer, tinanggal siya ng manager. Nagdulot ito ng alitan sa pagitan niya at ng manager. Itinulak ng galit na manager si Jaehi, nagpaalala sa kanya ng masakit niyang nakaraan. Dahil dito, galit siyang sumulong, gustong suntukin ang lalaki, pero hindi niya magawa at nagpa siyang ibaba ang kanyang kamao. Si Jaehi, na masama ang loob, ay pumunta sa istasyon ng pulis para hanapin si Bongsun. Sinabi niya na si Bongsun ang dahilan kung bakit nawalan siya ng trabaho at gusto niyang panagutan ito ni Bongsun. Gayunman, hindi alam ni Bongsun na pag-aari pala ni Jaehi ang gusali kung saan siya nagtatrabaho. 10 taon na silang magkatrabaho ni Hwayaong. Sila ang nagtayo ng kumpanya, pero ayaw ni Jaehi ibunyag ang tunay niyang pagkatao, kaya walang nakakaalam kung gaano siya kayaman. May babaeng akala ordinaryong parking attendant lang si Jaehi, kaya binigyan siya ng malaking tip. Hiningi pa niya ang tulong ni Jaehi para makahanap ng impormasyon tungkol sa isang regular na customer sa gusali. Dahil alam niyang mahilig sa mayayaman, ipinagmalaki ni Jaehi ang kanyang kayamanan at tinanong kung gusto siyang makilala, pero umasta ng mataray ang babae. Tinawag pa niyang kasinungalingan ang mga sinabi ni Jaehi. Si Bongsun naman ay nasa tungkulin sa kanyang ruta. Naalala pa rin niya ang pagkawala ng trabaho ni Jaehi, kaya pinansin niya ang patalastas para sa hearing. Kinabukasan, pumunta siya sa dating trabaho ni Jaehi para itanong sa manager kung paano siya makakaugnayan. Pero pagkabanggit pa lang niya kay Jaehi, lumitaw ito mula sa likuran. Doon lang niya nalaman na hindi pala talaga natanggal sa trabaho si Jaehi. Naramdaman ni Bongsun na lubos na hindi kinakailangan ang kanyang kabaitan. Bigla niyang napansin ang isang kotse na iligal na nakaparada sa malapit. Binalaan niya si Jaehi na ilipat ito o pagsisisihan niya, pero tahimik na hindi pinansin ni Jaehi ang babala. Nang makita niyang hinihila na ang kotse, bigla siyang nataranta at hinabol ito. Hindi inasahan ni Jaehi na gagawin ito ni Bongsun sa kanya, kaya sobra siyang nagalit. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya para magsampa ng reklamo.
Ang taong gusto niyang idemanda ay si Bongsun. Nagulat siya, hindi alam kung anong mali ang nagawa niya para ireklamo siya. Ipinakita ni Jae-hee ang binti na sinipa niya kahapon at binantaan siyang idedemanda para sa pananakot. Naniwala si Bongsun na sinadyang galitin siya ni Jae-hee, pero bago siya makapagsalita, pinutol siya nito. Pang-asar pa niyang sinabi na may problema sa pag-iisip si Bongsun at dapat magpatingin sa psychologist. Nakita ng kapitan ang kanyang pagkabalisa, kaya siya'y nakialam para mamagitan. Hiniling niya kay Bongsun na ibalik ang kotse kay Jae-hee. Gayunman, bago umalis, nagsabi pa si Jae-hee ng ilang mapanuyang komento na lubhang ikinagalit ni Bongsun. Agad niya itong hinabol at kinagat. Tumakbo ang mga kasamahan para pigilan sila pero huli na ang lahat. Pagkatapos ng insidenteng ito, ipinatingin ng kapitan si Bongsun sa isang psychologist. Batay sa mga sintomas niya kamakailan, si Dr. Tai Hua ay nagsabing si Bongsun ay dumaranas ng depresyon pero hindi siya naniwala at pinagalitan pa ang doktor. Maya-maya, bumalik si Bongsun sa istasyon ng pulisya at nakitang pinayagan si Jae-hee na magparada doon. Nang magtanong siya, nalaman niyang ang kapitan ang nagbigay ng pahintulot. Ipinaliwanag ng kapitan na gusto niyang pagkasunduin sila sa ganitong paraan. Hindi inaasahan, tumanggi si Bongsun na umintindi at hiningi na ibigay sa kanya ang regalo ni Jae-hee. Nagbanta pa si Bongsun na ire-report ang kapitan sa pagtanggap ng suhol sa mga nakatataas niya. Nang nanginginig ang mga kamay, mabilis na ibinigay ng kapitan ang designer wallet kay Bongsun. Ibinalik ni Bongsun ang wallet kay Jae-hee at mariing tumanggi na makipagbati sa ganitong paraan. Naisip pa niya na peke ito na hindi raw kayang bilhin ng ordinaryong empleyado ang mga mamahaling gamit. Pero hindi sumuko si Jae-hee. Patuloy siyang nagdadala ng mamahaling sushi para mapalapit kay Bongsun dahil maginhawa ang paradahan doon para sa kanya. Hindi inaasahan, nagkunwaring pumayag si Bongsun tapos naglabas ng posas at ikinulong si Jae-hee sa upuan. Sa ganitong paraan, hindi na siya maguguluhan ni Jae-hee. Pagkatapos, umalis siya para gawin ang kanyang tungkulin, nakalimutan niyang buksan ang posas. Sa huli, kinailangan ni Jae-hee na buhatin ang buong upuan papuntang trabaho na ikinatuwa ng lahat. Samantala, tinatanong ni Bongsun ang kanyang mga kasamahan tungkol sa mga sintomas ng depresyon. Sinabi ni Officer Maru na karaniwan silang tahimik at malungkot, hindi tulad niya. Nang marinig ito, natuwa si Bongsun. Kumbinsido siya na hindi siya depressed tulad ng sinabi ng doktor. Bumalik siya at ang kanyang mga kasamahan at natagpuan si Jae-hee na naghihintay na may hawak na posas. Hiniling ni Jae-hee kay Bongsun na buksan ang mga ito at agad niyang ginawa. Ngumiti pa siya ng maliwanag at inalok siya ng kape. Nagulat si Jae-hee sa biglaang pagbabago ng ugali ni Bongsun. Kalaunan, binisita ni Bongsun ang kaibigan na nagtatrabaho sa mall, pero habang kausap niya ito, lalo niyang napagtanto kung gaano siya kakaiba, kaya patuloy siyang naghanap ng doktor. Nagtapos pa rin si Tai Hua na si Bongsun ay nagpapakita ng mga sintomas ng depresyon. Gayunpaman, tumanggi si Bongsun na maniwala sa kanya. Tinanong pa niya kung talagang doktor ba siya. Ipinakita niya kay Bongsun ang kanyang mga kredensyal at pinatunayan na tama ang kanyang konklusyon. Dahil dito, lalo lang nag-alinlangan si Bongsun sa sarili, kaya nag-online siya para magsaliksik pa. Nang mga oras na yon, dumating si Jae para makita si Bongsun, ngunit hindi siya pinansin ni Bongsun. Nagpasya siyang tuksuhin ito. Sinabi niya na mukhang napakakaakit-akit niya sa sandaling yon. Si Beyond sa kanyang music video ay nakasuot din ng uniforme ng pulis tulad ni Bongsun. Bulalas niya na talagang gusto niyang makipagtalik sa kanya kahit minsan lang. Hindi komportable si Bongsun na marinig ito, kaya tinanong niya si Jae-hee kung gusto ba talaga niyang matulog sa isang taong naka-uniforme ng pulis. Pagkatapos sabihin yon, nagkunwaring hinuhubad ni Bongsun ang kanyang damit para takutin siya palayo. Hindi inaasahan, si Jae-hee, nang walang kahihiyan, ay lumapit at nagsimulang hubarin ang kanyang polo. Nagpanik si Bongsun. Biglang bumalik ang kanyang kasamahan. Nang makita ang eksena na madaling mapagkamalan, agad na inakala ni Maru na si Jae-hee ay isang manyak. Bumunot ng baril si Maru at binantaan si Jae-hee, kaya mabilis itong tumakbo palayo. Nakita ito, kaya nagpasya si Maru na habulin si Jae-hee para mahuli siya. Nagtakbuhan ang dalawa sa mga lansangan na nakakuha ng pansin ng lahat. Malapit din noon si Hwayoung. Nakita niya si Jae-hee na tumatakbong walang pangitaas at nagtataka kung ano ang ginagawa nito. Sa puntong ito, inakay ni Jae-hee si Maru sa isang madilim na lugar. Sinamantala niya ang sitwasyon at napasuko niya ito. Dahil alam niyang may gusto si Maru kay Bongsun, nangako si Jae-hee na tutulungan siyang ligawan ito. Salamat dito, naayos ang lahat ng mapayapa. Kinabukasan, dinala ni Hwayoung ang kanyang anak kay Jae-hee para bantayan. Hindi rin niya nakalimutang tanungin kung bakit siya gumawa ng nakakahiyang bagay sa kalye kahapon. Hindi ito masyadong sineseryoso ni Jae-hee. Sinabi lang niya na nagkaroon siya ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa isang babaeng pulis. Samantala, isang babae ang nagdudulot ng eksena sa kumpanya ng kanyang ex-boyfriend dahil nasira nito ang designer item niya. Pinagmamasdan sila ng buong kumpanya. Sa takot na malaman ito ng chairman, hinila ng lalaki ang kanyang dating kasintahan sa labas. Hiniling niya na itigil ang pag-abala sa kanya, pero kung hindi siya makakuha ng 3 milyong won na kabayaran, sumumpa siyang pupunta sa kumpanya ng ex niya araw-araw para manggulo. Kasalukuyang nakatira si Kim Dal sa isang murang apartment sa Gangnam. Layunin niya na mapalapit sa mga mayayamang lalaki sa lugar. Pangarap ni Kim Dal na baguhin ang buhay niya sa pag-aasawa ng mayaman, kaya gumastos siya ng malaki sa mga designer items. Ilang buwan na siyang nahuhuli sa bayad ng upa. Dumating ang may-ari ng bahay, pero tumanggi siyang buksan ang pinto. Ang kanyang ina, na galing probinsya, ay nakita siyang nakatira sa ganitong lugar at agad na pinilit siyang umuwi.
Mabilis niyang inilagay lahat ng kanyang gamit sa isang maleta. Samantala, sinubukan ni Kim Dal na pigilan ang kanyang ina at talagang tumanggi siyang umuwi. Malakas na nagtalo si Kim Dal at ang kanyang ina, kaya sumigaw ang batang babae sa kabilang silid na tumahimik sila. Kasabay nito, isang estudyante ng elementarya ang dumating sa istasyon ng pulisya para hintayin ang kanyang ina. Si Bongsun, nag-aalala na baka malungkot ang estudyante na nag-iisa, lumapit para makipag-usap sa kanya. Inalok pa niya ito ng yogurt pero nagreklamo ang estudyante na puro asukal lang daw ito at hindi malusog. Nang marinig ito, mapaglarong tinapik ni Bongsun ang ulo ng bata. Pero ang ina, nang makita ito, nagalit at gumawa ng malaking issue. Inakusahan niya si Bongsun na binigyan ang anak niya ng masamang pagkain at hinawakan ito ng hindi tama. Napakawala ng katwiran ang babae para kay Bongsun. Sinubukan ni Bongsun ipaliwanag na nagbibiro lang siya sa bata pero hindi ito pinapalampas ng ina. Nagtalo ang dalawa doon mismo sa istasyon ng pulisya. Agad siyang sinigawan ng kapitan, inutusang lumabas na ikinainis ni Bongsun. Si Jae-hee, na nasa labas buong panahon, ay nasaksihan ang lahat ng nangyari. Nagtataka, sumunod siya para makita kung ano ang gagawin ni Bongsun. Nakita niya si Bongsun na tumatawag sa doktor para ikwento ang nangyari. Hindi alam ni Bongsun kung ano ang mali niyang nagawa para laging mapintasan. Napaiyak siya, sinabing kinamumuhian niya sarili at sana'y hindi na ipinanganak. Nagulat si Jae-hee na umiyak talaga si Bongsun dahil dito. Hindi rin niya inakala na ang babaeng kasing tapang ni Bongsun ay marupok pala sa loob. Para aliwin si Bongsun, sinundan siya ni Jae-hee sa isang bar. Buong tiwala niyang sinabi na siya ang magbabayad sa araw na iyon. Nagpatawa pa siya para malimutan ni Bongsun ang kanyang kalungkutan kanina. Pagkatapos uminom, umalis sila pero pagtayo ni Bongsun, natisod siya at nahulog. Dahil dito, nag-alala si Jae-hee kaya personal niyang hinatid siya pauwi. Di inaasahan, si Bongsun na lasing, akala niya'y humuhuli siya ng kriminal. Kumuha siya ng pamalo at hinampas si Jae-hee sa ulo kaya napahawak ito sa sakit. Hindi nagtagal, ang ina ni Bongsun na umalis ilang taon na ang nakalipas, ay biglang nagdala ng batang babae para makita siya. Sinabi niyang ito raw ang nakababatang kapatid ni Bongsun pero sa totoo lang, hindi sila magkadugo. Si Kim Dal ay anak ng pangalawang asawa ni Bongsun at ngayon ay pinalaki ng ina ni Bongsun bilang sariling anak. Kaya walang dahilan si Bongsun para patuluyin si Kim Dal sa kanyang bahay. Pero pinilit ng ina ni Bongsun na patuluyin niya si Kim Dal kaysa hayaang manatili ito sa murang boarding house. Siyempre, tumanggi si Bongsun. Itinapon ni Bongsun ang maleta at pinalaya silang dalawa pero hindi siya pinansin ng kanyang ina. Pinaiwan niya si Kim Dal hanggang buksan ni Bongsun ang pinto kaya naghintay si Kim Dal sa labas buong gabi. Bigla, may asong tumakbo papunta kay Kim Dal kaya sumigaw siya sa takot. Narinig ni Bongsun ang sigaw at muntik nang hindi pansinin pero dahil mabait siya, nagpa siyang lumabas para tingnan. Kumuha siya agad ng patpat at tumakbo palabas pero wala na si Kim Dal. Sinamantala ni Kim Dal ang bukas na pinto at pumasok ng patago. Napagtanto ni Bongsun na naloko siya pero pinayagan niya si Kim Dal na manatili ng isang gabi lang at sinabing dapat umalis kinabukasan. Pagkasabi nito, bumalik si Bongsun sa kanyang silid at natulog hanggang umaga. Talagang pagkagising ni Bongsun, wala na si Kim Dal. Sigurado si Bongsun na umalis na si Kim Dal kaya pumunta siya sa trabaho ng panatag ang loob. Sa daan, sa kasamaang palad, ninakawan si Bongsun ng kanyang bag tumakbo ang magnanakaw papunta kay Jae-hee, kaya sumigaw si Bongsun na pigilan siya. Hindi inaasahan, hinayaan ni Jae-hee na makatakas ang magnanakaw, na labis na ikinagalit ni Bongsun. Mabilis niyang hinabol ang magnanakaw pero nawala ito sa kanyang paningin. Malapit na siyang makatakas ng gumawa ng ingay na nakapagpaalerto kay Bongsun. Agad siyang lumusob dito pero nakatakas pa rin ang magnanakaw. Biglang lumitaw si Jae-hee, sinipa ang magnanakaw sa lupa at pinasuko ito. Gayunpaman, nagmakaawa ang lalaki, sinabing napilitan siyang magnakaw dahil gutom at nilalamig siya. Nakapagpaalala ito kay Jae-hee ng kanyang sariling nakaraang kahirapan. Dahil sa awa sa kalagayan ng lalaki, pinakawalan siya ni Jae-hee na ikinagulat ni Bongsun. Gusto ni Bongsun na habulin at hulihin siya pero pinusasan siya ni Jae-hee. Nagalit si Bongsun at nais niyang arestuhin si Jae-hee dahil sa paghadlang sa isang opisyal ng batas. Naglakad ang dalawa sa kalsada ng ganoon na ikinagulat ng lahat ng nakakita sa kanila. Si Hwayaong, na naghahanap kay Jae-hee sa lahat ng dako, ay nasaksihan din ang eksena. Tinawagan niya ang nakatatandang kapatid at tinanong kung sabay silang kumain ng tanghalian. Sinabi ng kapatid na kinansela ni Jae-hee ang kanilang date dahil sa mahalagang bagay daw. Ngunit ngayon, nakita ni Hwayaong si Jae-hee na kasama ang ibang babae. Si Bongsun, sa puntong ito, ay hindi balak dalhin si Jae-hee sa istasyon ng pulisya. Dinala niya ito sa restaurant para pasalamatan sa pagtulong na makuha ang kanyang bag. Patuloy na inaasar ni Jae-hee si Bongsun at sinuggest na subukan nilang mag-date. Agad siyang kinutya ni Bongsun na wala naman siyang bahay o kotse at saan siya kumuha ng lakas ng loob. Pagkatapos ay ikinuwento ni Jae-hee kung paano umiyak si Bongsun. Sinasabi niyang kinamumuhian niya ang sarili para lang asarin siya. Bigla na lang sinampal siya ni Bongsun sa mukha dahil talagang napasobra na ang pang-aasar niya. Matapos ang insidenteng iyon, naghiwalay sila sa galit. Pagkabalik ni Jae-hee sa kumpanya, tinawag siya ni Hwayaong sa opisina para kausapin. Tinanong niya kung nasaan siya buong magdamag. Sinabi ni Jae-hee na nasa pabrika siya pero hindi naniwala si Hwayaong, akala niya kasama niya si Bongsun. Nang gabing iyon, umuwi si Bongsun at natagpuan si Kim Dal sa bahay niya. Galit na tumawag siya para i-report na may nanloob sa bahay niya. Nagpanik si Kim Dal at sinubukang pigilan si Bongsun. Iginiit ni Bongsun na umalis si Kim Dal kaya itinapon niya lahat ng gamit nito.
Hindi sinasadya, nasunog ni Bongsun ang mamahalin na jacket ni Kim Dal, nag-iwan ng itim na mansa. Si Kim Dal, nalulungkot sa sirang jacket, humingi ng 3 milyong won na bayad kay Bongsun. Dahil masyadong malaki ang halaga, kinailangan ni Bongsun makipag-usap muli. Pinayagan ni Bongsun si Kim Dal na umupa ng bahay niya ng 6 na buwan basta sundin ang lahat ng patakaran niya. Sa tuwing lalabag si Kim Dal sa patakaran, 10,000 won ang ibababawas. Sa unang araw pa lang, hindi na matiis ni Bongsun ang magulo na pamumuhay ni Kim Dal. Laging nagpapatugtog ng malakas na musika si Kim Dal at magulo ang kanyang kwarto. Bukod pa riyan, hindi man lang niya fini-flush ang inidoro pagkatapos gamitin. Nababaliw na si Bongsun kaya nagpatingin ulit sa doktor. Ikinuwento niya ang lahat ng masamang ugali ni Kim Dal. Ang pagkakaroon ng nakikinig sa kanya ay nakatulong kay Bongsun na gumaan ng loob. Pagkaalis, mas bumuti ang pakiramdam ni Bongsun. Pumunta si Bongsun sa mall at nakita niya ang kaibigan niya doon. Tinulungan siya ni Young Hee na makabili ng mga gamit sa diskwentong presyo para sa empleyado. Pagkaalis ni Bongsun sa tindahan, tinawag siya pabalik ni Hwayaong para makausap. Si Jae-hee, na nasa malapit lang, ay naging curious din, hindi niya alam kung bakit nag-uusap ang dalawa. Nalaman na may malaking event pala na gaganapin dito at gusto ni Hwayaong pag-usapan ang seguridad kay Bongsun. Gayunman, ang mga bagay na ito ay kailangang talakayin sa kapitan ni Bongsun dahil siya ay mababang ranggo lamang na pulis na walang otoridad. Nang makarating si Bongsun sa bus stop, sinundan siya ni Jae-hee. Talagang nagtataka siya kung ano ang sinabi ni Hwayaong kay Bongsun. Sabay, gusto rin niyang humingi ng tawad sa nangyari kahapon. Sa totoo lang, hindi nagalit si Bongsun kaya ayaw na niyang pag-usapan pa ito. Nang gabing iyon, nagbihis si Jae-hee ng maayos, angkop sa kanyang estado para sa club ng mayayaman. Ipinakilala ng may-ari si Jae-hee sa maraming bagong babaeng miyembro pero walang nakakuha ng interes niya. Hanggang makilala niya si Kim Dal, saka lang niya hinayaang umupo ito sa tabi niya. Ang dahilan ay namukhaan ni Jae-hee na nagkita na sila dati. Pero inakala ni Kim Dal na hiniram lang ang mamahaling damit ni Jae-hee kaya hindi niya ito pinansin. Sa hindi inaasahan, nakita niya silang humahanga kay Jae-hee dahil ang isang batang lalaki tulad niya ay mayaman na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong won. Sa puntong ito, napagtanto ni Kim Dal na talagang mayaman si Jae-hee. Pinagsisihan niya ang pag-iwas sa kanya kanina. Agad niyang sinubukang hanapin ang contact information ni Jae-hee. Tinanong pa niya ang mga staff doon pero sinabi ng lalaking empleyado na kumpidensyal ang lahat ng impormasyong iyon. Nalulungkot na umuwi si Kim Dal tapos nalaman niyang itinapon na ni Bongsun ang lahat ng kanyang mga gamit. Ang dahilan ay hindi na raw matiis ni Bongsun ang makalat na pamumuhay ni Kim Dal. Matapos ibawas ang pera, inilagay ni Bongsun ang lahat sa isang sobre. Kinuha lang ito ni Kim Dal at umalis. Hindi man lang siya nagmakaawa na manatili kaya umalis na lang siya. Kinabukasan, lumabas si Bongsun at nakita si Kim Dal na natutulog sa isang tolda sa kanyang bakuran. Agad na ginising ni Bongsun si Kim Dal at pinalayas siya. Sa panahong ito, ang kumpanya ni Hwayaong ay naghahanda para sa bagong proyekto kaya siya at mga tauhan niya ay nagpulong. Kahit high-end ang kanilang brand, mahirap pa ring makipagsabayan sa mga sikat na dayuhang brand. Kung maipapahayag nila ang kwento ng founder, posibleng tumaas ang kanilang benta. Gayunpaman, hindi kailanman nagpakita si Jae-hee. Laging nasa likod ng silid si Jae-hee na may salaming 200, nagmamasid sa lahat. Gusto ni Hwayaong gamitin ang pagkakataong ito para ibunyag si Jae-hee upang hayagang tumayo ito sa tabi niya. Pagkatapos ng trabaho ni Jae-hee, nagmadali siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Bongsun. Nagdala si Jae-hee ng mansanas para kay Bongsun, ngunit tinanggihan niya ito. Ipinaalala ni Jae-hee ang lahat ng mali ni Bongsun sa kanya, mula sa pagsipa hanggang paghampas sa ulo niya habang lasing. Nahiya siya at sa wakas ay pumayag na makipagbati. Nagulat si Maru nang malaman na sabay silang uminom. Nangako si Jae-hee na tutulungan siyang ligawan si Bongsun, pero uminom sila nang magkasama nang hindi siya iniimbitahan. Samantala, si Kim Dal, sabik sa impormasyon tungkol kay Jae-hee, pumunta sa tennis court. Pagdating ni Jae-hee, tumakbo si Kim Dal para makita ang sasakyan niya, pero karaniwang motorsiklo lang pala. Nagtago si Kim Dal sa isang sulok para panoorin kung sino ang kalaro ni Jae-hee sa tennis. Biglang may lumapit na lalaki at itinuro na nakataas ang likod ng palda niya. Hindi niya alam na ang lalaking ito ay psychologist ni Bongsun at kakilala ni Jae-hee. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Kim Dal. Mabilis siyang tumakbo palayo, tinawag pa si Taewan na manyak. Kakabalik lang ni Bongsun mula sa palengke nang nakita niya si Jae-hee na bumababa sa kotse ni Hwayaong. Si Jae-hee ay nakasuot ng mamahaling designer clothes mula ulo hanggang paa. Dahil sa pagkamausisa, napukaw ang kanyang interes at gusto niyang malaman kung anong relasyon nila. Para hindi siya mahalata, itinaas ni Bongsun ang kanyang hood at naglakad papunta sa kanila. Habang abala, nabangga si Bongsun ng isang siklista, kaya nabuhos ang kanyang mga pinamili. Mabilis na yumuko si Bongsun para pulutin ito pero napansin pa rin siya ni Jae-hee. Hiniling na lang ni Bongsun na tulungan siya nito para hindi mapahiya. Nang marinig ito ni Jae-hee, yumuko siya para tulungan si Bongsun na pulutin ang pagkain. Pagkatapos, tinulungan pa niya itong buhatin ang nabuhos na pagkain pauwi. Ngunit hindi nakalimutan ni Bongsun ang nangyari. Gusto niyang malaman kung anong relasyon ni Jae-hee at Hwayaong at bakit personal siyang hinatid pauwi. Tinanong ni Jae-hee kung bakit kailangan niyang sabihin kay Bongsun. Hindi ba't mga estranghero lang sila? Nang marinig ito, napagtanto ni Bongsun ang katotohanan, wala silang kabuluhan sa isa't isa. Si Kim Dal, na walang hiya pa rin, ay bumalik ng patago sa bahay ni Bongsun. Akala niya nasa banyo si Bongsun, kaya humingi siya ng tawad at nangakong hindi na ulitin.
Bigla, may lalaking lumabas mula sa banyo na ikinasigaw ni Kim Dal sa takot. Tumakbo siya papunta sa gate at nakasalubong si Bongsun. Lumabas na ang lalaki pala ay ama ni Bongsun. Bihira siyang umuwi. Para iwasan ang gulo, hindi sinabi ni Bongsun ang tunay na pagkatao ni Kim Dal. Nagsinungaling si Bongsun, sinabing kasamahan niya si Kim Dal at pansamantala lang tumitira. Sa hapunan, binanggit ng ama ni Bongsun ang kanyang promotion exam nang malaman na bumagsak na naman ang anak, labis siyang nadismaya. Nasaktan ng todo si Bongsun sa walang tigil na pagpuna. Matapos ang mahabang panahon na hiwalay, hindi tinanong ng kanyang ama kung kumusta siya, pinupuna lamang siya. Dahil dito, pagod na pagod si Bongsun. Sinabi niya na pinagsisisihan niyang maging anak niya. Sa sobrang galit, binaligtad ng kanyang ama ang hapagkainan at galit na umalis. Naiwan si Bongsun mag-isa sa gulo na ginawa niya. Biglang tumawag ang kanyang ina. Pinaalalahanan niya si Bongsun na huwag ipaalam sa ama ang kalagayan ni Kim Dal. Pinaalalahanan din niya si Bongsun na tiyaking kumakain ng maayos ang kanyang nakababatang kapatid. Walang nagmamalasakit kay Bongsun kaya napaiyak siya sa sobrang lungkot. Kinabukasan, habang nasa duty, napansin ni Bongsun ang isang kotse na iligal na nakaparada. Agad niyang sinabihan si Maru na tawagan ang may-ari para malutas ang isyu. Pagkalabas ng may-ari, nakilala agad ni Bongsun na ito ang kanyang dating kasintahan. Wala na siyang kinalaman sa kanya, pero hinawakan ng dating kasintahan ni Bongsun ang kamay niya at pinilit siyang sumama. Mabuti na lang at dumating si Jae-hee sa tamang oras. Ipinakilala niya ang sarili bilang bagong nobyo ni Bongsun, matagumpay na tinulungan si Bongsun makatakas sa dating nobyo. Pagkatapos, sinamantala ni Jae-hee ang pagkakataon para magtanong tungkol sa relasyon ni Bongsun sa ibang lalaki. Tinanong ni Bongsun kung bakit niya dapat sabihin kay Jae-hee. Hindi ba't si Jae-hee mismo ang nagsabi na sila ay mga estranghero lang? Bago pa matapos magsalita si Bongsun, biglang lumapit si Jae-hee at hinalikan siya na ikinagulat niya. Sinubukan ni Bongsun itulak si Jae-hee palayo, pero walang hiyang sinabi nito na dahil naghalikan na sila, malapit na sila ngayon. Kaya gusto talaga ni Jae-hee malaman kung sino ang ibang lalaki. Tumanggi si Bongsun at sinuntok pa siya dahil sa kanyang bastos na pag-ugali. Subalit, nakita ni Maru ang lahat ng nangyari sa kanila. Galit na galit, tinawag ni Maru si Jae-hee para sa pribadong usapan at hinamon siya sa away. Hinubad pa niya ang kanyang damit para mas madaling makagalaw. Sumulong si Maru para suntukin si Jae-hee pero nabigo siya. Nagtapon lang si Jae-hee ng kaunting alikabok kay Maru pero sumakit ang mata nito at nabulag. Madaling nanalo si Jae-hee pero pagkatapos, tinuruan pa rin niya si Maru kung paano mapapasagot ang babaeng gusto niya. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, nagsalita rin si Maru pero nang lumingon siya, wala na si Bongsun. Samantala, naghahanda ang kumpanya ni Hwayaong para sa isang event kaya nag-hire siya ng maraming bodyguards. Nagdadala sila ng napakahalagang kahon at lahat ay dapat manatiling lihim hanggang sa araw ng launch. Gayunpaman, aksidenteng nakita ni Jae-hee ang kanyang boss na nakikipagtransaksyon sa isang tao. Nang makita ang kahon ng cake na dala niya, sigurado si Jae-hee na suhol ito kaya hinarang niya si Director Lee at hiningi ang kahon. Agad na sinubukan ni Director Lee umalis pero itinulak siya ni Jae-hee sa lupa. Tama nga, naglalaman ang kahon ng perang suhol kaya wala siyang palusot. Alam din ni Jae-hee na impluwensya ni Director Lee ang mga materyales na dinadala sa pabrika. Kinabukasan, pumunta si Jae-hee sa tennis court para mag-practice gaya ng dati, hindi alam na sinusundan siya ni Kim Dal. Pumasok siya sa court at sa kamalasan ay tinamaan ng tennis ball ni Jae-hee. Sumigaw si Kim Dal sa sakit at sinadyang magkunwaring nasugatan para mapansin siya ni Jae-hee. Tumakbo si Jae-hee para tingnan siya at agad na tumawag ng ambulansya. Nang papasok na sana si Jae-hee sa ambulansya, nakatanggap siya ng abiso na may magnanakaw sa kumpanya kaya kailangan niyang bumalik agad. Hinihimok ng mga medikal na tauhan si Jae-hee na sumakay kaagad sa ambulansya. Sa sandaling yon, nakita ni Jae-hee si Tae-hwa sa malapit, kaya hinila niya ito sa kotse at hiniling na dalhin si Kim Dal sa ospital habang siya ay babalik sa kumpanya. Ang bag na nagkakahalaga ng 2 bilyong won na may daan-daang diamante na malapit ng i-auction ng kumpanya ay ninakaw kaya maraming pulis ang dumating sa lugar. Pagdating ni Jae-hee, agad silang nagpulong ni Hwayaong. Sa halip na itago ang pangyayari para protektahan ang reputasyon ng kumpanya, nakita ito ni Jae-hee bilang magandang pagkakataon para itaguyod ang brand. Makakatipid sila ng malaking halaga sa advertising salamat sa insidenteng ito. Dahil dito, nais ni Jae-hee na gamitin ang media para dagdagan ang popularidad ng kumpanya. Samantala, inasikaso na ni Tae-hwa si Kim Dal para kay Jae-hee. May pasa lang sa mata si Kim Dal at gagaling din siya matapos ang ilang araw. Pero kung doon lang matatapos, natatakot si Kim Dal na hindi na niya makikita muli si Jae-hee, kaya nagtanong siya kay Tae-hwa tungkol sa kinaroroonan nito. Gayunman, napakasekreto ni Jae-hee, kaya walang nakuhang impormasyon si Kim Dal. Kinabukasan, talagang kumalat sa media ang balita tungkol sa ninakaw na bag na nagkakahalaga ng 2 bilyong won. Dahil dito, halos lahat ng tao ay nakakilala na sa brand ni Jae-hee. Sa panahong ito, inutusan si Bongsun na imbestigahan kung may kahina-hinalang tao na pumasok o lumabas ng mall. Itinuro ni Young-hee si Jae-hee. Naghihinala si Young-hee dahil si Jae-hee, isang parking attendant, ay laging gumagala at tumitingin sa lahat ng lugar. Agad na sinupalpal ni Bongsun ang sinabi ng kaibigan, naniniwala siyang hindi ganoon klaseng tao si Jae-hee. Gayunpaman, nang kausapin niya ang manager, sinabi rin nito na si Jae-hee ang pinakakahina-hinala dahil may buong tumpok siya ng mga dokumento ng kumpanya. Gusto pa rin ni Bongsun na baliwalain ang detalyeng ito para hindi maituring na suspect ng pulisya si Jae-hee.
Ngunit kalaunan, natuklasan ng pulisya matapos suriin ang CCTV na sa nakaraang buwan, lahat ng kilos ni Jae-hee ay tila paghahanda para sa pagnanakaw. Inisip ni Bong-sun na hindi pa sapat ang ebidensyang ito para mahatulan si Jae-hee. Gusto niyang protektahan si Jae-hee pero dumating na ang mga investigador. Agad siyang sumama kay Bong-sun para arestuhin si Jae-hee at dalhin sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Nang makita si Bong-sun na kasama ng mga taong ito, lubhang nadismaya si Jae-hee. Pagdating sa istasyon, hiningi ng mga pulis kay Jae-hee ang kanyang ID para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Tumanggi si Jae-hee na makipagtulungan dahil sa kanyang komplikadong nakaraan. Mayroon siyang record ng pagnanakaw at pagkakasangkot sa isang pagpatay. Nagulat si Bong-sun nang marinig ito mula sa isang kasamahan. Hindi siya makapaniwala na ganoon kasama si Jae-hee. Itinuturing ng pulisya si Jae-hee na magnanakaw dahil wala siyang alibi, pero sinabi niyang kasama niya ang isang babae noong gabi, kaya tinawagan niya si Kim Dal para magpatotoo sa istasyon. Narinig ni Bong-sun sa kasamahan na may darating para magpatotoo para kay Jae-hee. Nagkataon, nakita ni Bong-sun si Hwa-young na dumating sa istasyon ng pulisya. Lalo siyang naging curious tungkol sa relasyon ng dalawa. Pero nang tanungin niya si Hwa-young, kumilos ito ng malamig na parang hindi niya kilala si Jae-hee. Sinabi rin ni Hwa-young na wala siyang obligasyon kay Bong-sun kaya dumiretso siya sa bahay ni Jae-hee. Dahil hindi nakuha ang gusto niyang sagot, napilitan si Bong-sun na umuwi na lang. Kaya nawalan ng pagkakataon si Bong-sun na makilala si Kim Dal. Pagdating ni Kim Dal, nakapagpiyansa na si Jae-hee kaya hindi na niya ito kailangan. Ang paghaharap ng dalawang babae ay magdudulot lang ng gulo kaya mabilis inalalayan ni Jae-hee si Kim Dal sa kotse para ihatid ng driver. Ayaw ni Jae-hee na banggitin ng sinuman ang kanyang madilim na nakaraan na matagal na siyang binabagabag. Naiintindihan ito ni Hwa-young. Pinayuhan ni Hwa-young si Jae-hee na kalimutan ito na nakaraan lang daw ito pero ang nakaraang iyon ay nanatiling buhay sa isipan ni Jae-hee. Noon, si Jae-hee ay isang simpleng chopper ng truck lamang. Minsan, aksidenteng nakasagasa si Jae-hee na nagresulta sa agarang pagkamatay ng isang lalaki. Ang pag-iyak ng asawa sa eksena ay patuloy na bumabagabag kay Jae-hee ng ilang taon. Ang nakaraan ni Jae-hee ay laging nagpaparamdam sa kanya ng kawalang tiwala at takot na maging tunay na sarili. Dahil sa pag-aalinlangan, hindi siya naglakas loob na magtiwala kahit kanino. Pagkalabas ng istasyon ng pulisya, masama ang loob ni Jae-hee kaya nagpunta sa bar para uminom pero inungkat ng mayayamang binata ang kanyang nakaraan. Sa huli, hindi na napigilan ni Jae-hee ang sarili at sumagot. Isang mayamang binata ang galit na naghagis ng bote kay Jae-hee pero nakaiwas siya at sinalakay ito, binugbog niya. Sinubukan ng mga tao roon na pigilan si Jae-hee pero napakalakas niya kaya wala silang nagawa. Nang bumalik si Hwa-young, nakita niya ang mga damit na nakakalat sa sahig at mga mansa ng dugo. Nag-aalala siya kay Jae-hee dahil lalong naging pabago-bago ang ugali niya kamakailan. Binigyan si Bong-sun ng kahon ng mansanas ng isang residente dahil natulungan niya sila noon. Naalala niya si Jae-hee kaya gusto niyang bigyan siya ng mansanas para palakasin ang loob niya. Dinala niya ang isa sa pinagtatrabahuhan ni Jae-hee. Habang ilalagay niya ito sa basket ng bisikleta, nakakita siya ng itim na bag dahil sa kuryosidad, binuksan ni Bong-sun at nakita ang ninakaw na bag na may 2 bilyong won. Sa puntong ito, lubos na naniwala si Bong-sun na si Jae-hee ang magnanakaw. Nakaramdam siya ng kahangalan sa pagtitiwala kay Jae-hee at labis siyang nagalit. Pagkalabas ni Jae-hee, sinalakay niya ito at paulit-ulit na sinuntok. Minura niya ito, tinawag na bastardo, at tinanong kung bakit niya ginawa. Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pagtitiwala sa kanya. Hindi rin maintindihan ni Jae-hee kung bakit naroon ang bag sinubukan niyang yakapin si Bong-sun para kumalma, iginiit na hindi siya ang may sala. Sa wakas, kumalma si Bong-sun, ngunit hindi pa rin niya mapagkatiwalaan si Jae-hee. Dahil walang magnanakaw ang umaamin, iginiit ni Jae-hee na wala siyang kasalanan. Pagkatapos ay ikinuwento niya kay Bong-sun ang kanyang nakaraan. Kinailangan pala niyang kumita ng pera simula noong 13 siya dahil maaga namatay ang kanyang mga magulang. Noon, nagtatrabaho si Jae-hee sa isang tindahan ng pagkukumpuni ng bisikleta kasama ang ibang mga teenager. Ninakaw nila ang isang bisikleta at sinisi siya kaya nagkaroon ng kriminal na record si Jae-hee. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Bong-sun at iginiit na dalhin si Jae-hee sa istasyon ng pulisya. Nang ilabas niya ang posas, bigla siyang hinalikan ni Jae-hee. Patuloy niyang ipinaliwanag na wala siyang kasalanan. Sa sandali ng kahinaan, pinili ni Bong-sun na muling magtiwala kay Jae-hee. Pagkatapos, nagkasundo sila at pinag-usapan kung paano ayusin ang tungkol sa bag. Sinabi ni Jae-hee na siya ang bahala, kaya pumayag si Bong-sun na hayaan siyang mag-asikaso nito. Pagkakuha ni Jae-hee sa bag, bumalik siya sa pabrika at nakita si Hwa-young. Sinabi ni Jae-hee sa kanya na nahanap na niya ito. Gayunpaman, tila hindi nagulat si Hwa-young dahil ang lahat ay plano niya mula pa sa simula. Nang malaman ni Jae-hee na kumilos si Hwa-young sa sariling inisyatibo, nagalit siya ng husto. Dahil dito, nagkaroon ng maling pagkaunawa si Bong-sun kay Jae-hee. Samantala, dumating ang ina ni Bong-sun sa bahay para bisitahin ang kanyang 2 anak. Siya mismo ang nagluto at pinakain pa si Kim Dae. Nakita ito ni Bong-sun at nasaktan siya dahil iniwan siya noon ng kanyang ina. Pagkatapos, nakipagtalo ng mainit si Bong-sun sa kanyang ina at pumasok sa kanyang silid. Agad siyang sinundan ng ina, ipinaliwanag na malupit ang ama niya noon kaya umalis siya at umasa sa ibang lalaki. Kaya bumalik siya ngayon para humingi ng tawad kay Bong-sun. Pero tinakpan ni Bong-sun ang kanyang mga tainga, ayaw makinig sa anumang paliwanag. Pagkaalis ng kanyang ina, bumaba si Bong-sun sa kusina para tikman ang mga niluto nito. Ang pamilyar na lasa ay nagpaluha kay Bong-sun.
Kinabukasan, inihayag ng kapitan na natagpuan na ang designer bag kaya isasara na ang kaso. Agad na nagtataka si Bongsun kung bakit hindi pa nahuli ang salarin pero sabi ng kapitan hindi na raw iyon mahalaga. Sapat na raw ang pagkakahanap ng bag pagkatapos, pinuntahan ni Bongsun si Jae-hee para tanungin kung paano niya inasikaso ang mga bagay. Sinabi ni Jae-hee na ibinigay niya ang bag sa security team. Nang marinig ito, gusto ni Bongsun hanapin sila para kausapin ang salarin. Mabilis na hinabol ni Jae-hee si Bongsun para pigilan siya. Nagkagulo sila sa harap ng pasukan ng kumpanya at nakita sila ni Hwayaong. Tinawag ni Hwayaong si Bongsun sa kanyang opisina para sa pribadong usapan. Doon, inamin ni Hwayaong na siya ang nagplano ng pagnanakaw para sumikat ang kumpanya. Nagalit si Bongsun na nalaman na ang buong pulisya ay abala para lang sa kumpanya pero wala siyang magawa. Pagkalabas niya ng opisina, nakita niya si Jae-hee na nakatayo doon. Binuhos ni Bongsun ang galit kay Jae-hee, tinawag siyang manyak dahil pinilit siyang halikan. Kahit mali ang paratang, hindi alam ni Jae-hee paano magpapaliwanag. Pagkatapos, kinuwento ni Bongsun sa doktor ang nangyari pero sinabi niyang tungkol sa kaibigan niya ito. Sabi ni Taehwa, bibigyan niya ng payo si Bongsun kung ilibre siya ng inumin kaya nagpunta sila sa bar. Samantala, nagkataon na nakita ni Jae-hee si Kim Dal sa harap ng isang designer store. Talagang nagustuhan ni Kim Dal ang isang bag at patuloy itong hinahangaan pero syempre, hindi niya ito kayang bilhin. Bukas palad na nagpa siya si Jae-hee na bilhin ito para kay Kim Dal bilang kabayaran sa nakaraang insidente. Ngayon, talagang naniwala si Kim Dal na mayaman si Jae-hee kaya naging curious siya sa trabaho nito pero lihim ito kaya hindi niya sinabi. Samantala, matapos marinig ang kwento ni Bongsun, inakala ni Taehwa na may gusto ang lalaki sa kaibigan niya, kaya patuloy itong lumalapit sa kanya. Natuwa si Bongsun nang marinig ito dahil may nararamdaman din siya para kay Jae-hee. Sa daan pa uwi, nakita ni Bongsun si Kim Dal na bumababa sa kotse ng isang lalaki. May dalang mamahaling designer bag. Curious na tinanong ni Bongsun si Kim Dal kung may bagong boyfriend siya, pero sinabi ni Kim Dal na wala. Nagtataka si Bongsun kung bakit may magbibigay ng mamahaling regalo sa taong walang relasyon. Dahil natatakot na baka scammer si Kim Dal, binalaan siya ni Bongsun na mag-ingat. Wala nang gaanong libreng oras si Jae-hee dahil iginiit ni Hwayaong na magtrabaho siya sa kumpanya. Nang tumanggi si Jae-hee, agad siyang tinanong ni Hwayaong kung dahil ba ito kay Bongsun. Hinihinalaan ni Hwayaong ang relasyon nila pero para sa kanya, si Bongsun ay panandaliang aliw lang tulad ng ibang naging girlfriends ni Jae-hee. Kaya gusto ni Hwayaong na tapusin na niya agad ang relasyon kay Bongsun at mag-focus sa trabaho. Siyempre, ayaw sumunod ni Jae-hee sa gusto ni Hwayaong kaya hindi sila nagkasundo. Pero kailangan nilang mag-ayos agad dahil may problema sa supply ng material sa Vernice kaya kailangan lumipad ni Jae-hee sa ibang bansa. Mula noon, hindi na nakita ni Bongsun si Jae-hee at ramdam niya ang malaking kawalan. Tuwing nagpapatrolya siya, sinadya niyang tingnan kung bumalik na ba si Jae-hee sa trabaho. Nang makita niyang nawawala pa rin si Jae-hee, nag-alala si Bongsun na baka may sakit ito, kaya hinanap niya ang address at pumunta roon pero pagdating niya, nalaman niyang isa palang pabrika yon. Doon, nakilala ni Bongsun si Director Baek, ang taong namamahala sa pabrika. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkabata ni Jae-hee na eksaktong kapareho ng sinabi ni Jae-hee sa kanya. Dahil dito, lalo siyang nagkagusto sa determinadong binatang ito, pero nang subukan niyang tawagan, napagtanto niyang wala siyang numero nito at wala pa silang relasyon. Dahil dito, labis na nalungkot si Bongsun. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik na si Jae-hee sa bansa. Muling nagkita ang dalawa sa isang pamilyar na daan. Nang makita ni Jae-hee si Bongsun, agad siyang ngumiti ng maliwanag. Nahihiya si Bongsun at gusto munang umalis. Hindi inaasahan, sumakay si Jae-hee sa kotse kasama niya. Sinamantala ni Bongsun ang pagkakataon para makipagpalitan ng numero kay Jae-hee. Pagkatapos, naghanap sila ng lugar para sabay kumain ng tanghalian. Dinala ni Jae-hee si Bongsun sa isang mamahaling restaurant pero tumanggi si Bongsun na pumasok, nag-aalala sa sobrang gastos para kay Jae-hee. Talagang nagustuhan ni Jae-hee ang pagiging matipid ni Bongsun. Sinabi niyang miss na miss niya ito noong panahong magkahiwalay sila. Natuwa si Bongsun sa narinig pero nagkunwari siyang walang pakialam. Samantala, nagmumodelo si Kim Dal para sa isang fashion shop at nagkataon, sa building ni Taehwa siya nagtatrabaho. Agad nilang nakilala ang isa't isa. Hindi pa rin sumusuko si Kim Dal sa layuning malaman ang tungkol kay Jae-hee, kaya gusto niyang kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng kakilala nito. Dahil oras ng tanghalian, bukas palad na inimbitahan ni Taehwa si Kim Dal sa restaurant. Pero, sinabi ni Taehwa kay Kim Dal na para makapag-asawa ng mayamang lalaki, hindi lang kagandahan ang kailangan, kundi magandang family background at mataas na pinag-aralan. Naramdaman ni Kim Dal na minamaliit siya, kaya sobra siyang nagalit. Gusto niyang ihagis ang baso ng tubig sa mukha ni Taehwa, pero walang laman ito, kaya umalis agad si Kim Dal. Sa totoo lang, dating mayaman ang pamilya ni Kim Dal, pero dahil sa pagkabangkarote ng kanyang ama, napilitan siyang mamuhay sa ganitong kalagayan. Nang gabing iyon, naghahanda si Jae-hee para sa date nila ni Bongsun, nang biglang tumawag si Hwayaong. Sa nag-aalalang boses, sinabi ni Hwayaong na mataas ang lagnat ng kanyang anak. Agad siyang inalo ni Jae-hee at sinabihan na dalhin muna ang bata sa ospital at pupunta rin siya kaagad doon. Pagdating ni Jae-hee, nakita niya si Hwayaong sa tabi ng anak nito na luhaan ang mukha. Hinala ng doktor na baka may meningitis ang anak ni Hwayaong, kaya kailangan nilang gumawa ng spinal tap para sa pagsusuri. Hindi maiwan ni Jae-hee si Hwayaong at ang anak nito kahit na may usapan sila ni Bongsun. Naghihintay si Bongsun sa tawag ni Jae-hee. Samantala, sa kabilang panig, nagsisimula na ang nurse na magsagawa ng spinal tap sa anak ni Hwayaong. Nakikita ang sakit ng anak, mas masakit pa ang nararamdaman ng puso ng ina. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jae-hee.
Tumawag si Bongsun pero wala ng oras si Jae-hee para sumagot. Pinatay niya ang telepono at tinanggal ang baterya para walang makagambala sa kanya. Nang bumalik ang mga resulta, inihayag ng doktor na ang anak ni Hwayaong ay hindi nagdurusa sa meningitis kundi may karaniwang lagnat lamang. Sa wakas ay napabuntong hininga ng maluwag si Jae-hee. Pagod na pagod si Hwayaong kaya nakatulog siya sa upuan. Tinakpan siya ni Jae-hee ng kumot. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumulong si Suho, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang ama, kaya naawa si Jae-hee dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng ama ni Suho habang nasa sinapupunan pa ito. Ang pagkakamaling iyon ay pinagmultuhan si Jae-hee habang buhay. Kinabukasan, hinanap ni Jae-hee si Bongsun para humingi ng tawad sa pagkansela ng kanilang date kahapon. Hindi naman sinisisi ni Bongsun si Jae-hee. Gusto ring aminin ni Bongsun ang kanyang damdamin kay Jae-hee na matagal niyang itinatago, pero si Jae-hee, dahil sa guilt, ay hindi matanggap ang pagmamahal ni Bongsun. Umalis si Jae-hee, iniwan si Bongsun na sugatan ng puso. Sa sobrang lungkot, bumaling si Bongsun kay Dr. Taewa. Salamat sa payo ni Taewa, gumaan ang pakiramdam ni Bongsun. Kinabukasan, tinawagan ni Young-hee si Bongsun para pumunta sa tindahan. Ayaw pumunta ni Bongsun dahil takot siyang makita si Jae-hee, pero sinabi ni Young-hee na may tickets siya sa concert ng idol niya, kaya pumayag agad si Bongsun. Para makuha ang tiket, pumayag si Bongsun na tulungan ang kapatid ni Young-hee sa paghahanda sa exam sa Police Academy. Biglang may customer na pumasok para isauli ang isang bag at humingi ng refund. Ipinaliwanag ni Young-hee na 3 buwan na mula nang bilhin ng ginang ang bag, at ngayon may gasgas na ito, kaya ayon sa patakaran, hindi na ito pwedeng ibalik ng tindahan. Nagalit ang ginang at humingi na makausap ang manager. Agad na pumagitna si Hwaeong para ayusin ang sitwasyon. Dahil VIP customer siya, hindi pwedeng mapasama ang loob niya sa tindahan. Kaya pinahumingi ni Hwaeong ng tawad ang isang empleyado sa kanya. Pero hindi pa rin nasiyahan ang ginang. Pinilit niya na lumuhod si Young-hee at humingi ng tawad bago niya tatantanan. Sa takot, agad lumuhod si Young-hee at humingi ng paumanhin. Nakita ni Bongsun ang pag-alipusta sa kaibigan, kausapin sana ang ginang, pero bigla siyang sinampal. Si Bongsun, galit na galit, gustong sugurin ang ginang, pero pinigilan siya ni Hwaeong. Kung lumala pa ito, madadamay din ang kaibigan ni Bongsun. Nang marinig ito, gusto nang umalis ni Bongsun kasama si Young-hee, pero pinilit ng ginang na lumuhod muna siya. Pagkakita nito, agad na tumakbo papasok si Jae-hee. Sinabihan niya si Bongsun na umalis muna, pero iginiit ng ginang na huwag umalis si Bongsun. Hiningi ni Hwaeong na humingi ng paumanhin si Bongsun sa ginang. Ang mga bodyguard, sunod sa utos, ay agad na pinilit si Bongsun na lumuhod. Sa ganitong sitwasyon, pinili ni Jae-hee na protektahan si Bongsun. Hindi niya pinansin ang katayuan ng ginang at hinila si Bongsun palayo. Pero pagkalabas nila, agad na binitawan ni Bongsun ang kanyang kamay. Pinagalitan pa ni Bongsun si Jae-hee dahil nakikialam ito sa kanyang mga gawain. Nang makitang umalis si Bongsun, hinabol siya ni Jae-hee. Sinabi niya na kaya niyang protektahan si Bongsun at siya ay taong maaaring pagkatiwalaan. Naalala ni Jae-hee na gusto ni Bongsun pumunta sa kabila ng tulay, lugar na wala sa sakop ng pulisya. Kaya ngayong araw, personal na ihahatid ni Jae-hee si Bongsun doon. Dahil hindi na ito limitasyon ni Bongsun, tutulungan siya ni Jae-hee sa mga bagay na hindi niya nagawa dati. Pagkatapos tumawid ng tulay, huminto sila sa isang bahay. Dito sila magpapalipas ng gabi. Muling ipinangako ni Jae-hee kay Bongsun na alagaan niya ito at tiyakin na wala itong kulang. May plano siyang pinag-iisipan sa loob ng 10 taon at siguro ngayon na ang oras para gawin ito. Nang gabing iyon, magkatabi silang nakaupo, nagkukwento ng kanilang nakaraan. Bagamat hiwalay na ang mga magulang ni Bongsun, buhay pa sila samantalang pumanaw na ang mga magulang ni Jae-hee. Inisip ni Bongsun kung gaano kahirap ang buhay ni Jae-hee noon. Napaiyak si Jae-hee at inalo siya ni Bongsun. Kinabukasan, masaya pa rin silang dalawa. Sabay silang kumain at nagplano para sa hinaharap. Pagkatapos, sumakay sila sa motorsiklo at namasyal sa iba't ibang lugar. Napakasaya nila ng magkasama. Pagsapit ng gabi, oras na para umuwi. Hinatid ni Jae-hee si Bongsun sa gate pero ayaw pa rin niyang pumasok. Kinailangang buhatin ni Jae-hee si Bongsun para mabuksan ang pinto at makapasok sa bahay. Nang akala nila tapos na at makakaalis na si Jae-hee, tumakbo si Bongsun at niyakap siya bago sila nagpaalam. Para lutasin ang issue sa babae, hinanap ni Jae-hee si Hwaeong para magtanong tungkol sa pagkakakilanlan nito. Dito nalaman ni Jae-hee na kongresista pala ang asawa ng babaeng ito. Kaya, nagpasya si Jae-hee na personal na harapin ang bagay para hindi maapektuhan ang tindahan, sinadya niyang hintayin ang babae sa kotse nito, sumakay at tinakpan ang bibig niya. Natakot ang babae, akala niya ninanakawan siya kaya nagmakaawa para sa kanyang buhay. Agad siyang pinaalalahanan ni Jae-hee na huwag gumawa ng gulo sa tindahan, kung hindi, magpo-post siya ng masamang review sa social media tungkol sa pagbabalik ng ginamit na bag. Samantala, sina Maru at Bongsun ay nasa misyon nang sabihin ni Maru na ayaw umandar ng kotse, kaya pinakuha niya kay Bongsun ang mga tools sa trunk. Si Bongsun, nang walang pag-aalinlangan, ay binuksan ang trunk. Hindi niya inaasahan na puno ito ng mga lobo at rosas na inihanda ni Maru. Ito ang sandaling pinili ni Maru na ipagtapat ang kanyang damdamin sa babaeng gusto niya. Sa kasamaang palad, may gusto na si Bongsun sa ibang tao. Tumanggi na lang si Bongsun, umaasang susuko na si Maru. Umaasa si Bongsun na balang araw, makakatagpo si Maru ng mabuting babae. Sa araw ding iyon, bigla na lang umuwi ang ama ni Bongsun. Sinabi niyang may misyon siya malapit doon kinabukasan, kaya magpapalipas ng gabi. Pagkatapos magsalita, sinabihan niya agad ang anak na maghanda ng tulugan. Bago pa man malinis ni Bongsun ang higaan, nagsimula na namang mangalit ang kanyang ama.
Bandang hating gabi, habang natutulog si Bongsun, ginising siya ng kanyang ama at pinagluto ng pansit para sa kanya. Pagkatapos magluto, inutusan siyang kumuha ng tubig na nag-iwan sa kanya ng lubhang pagod. Dahil napakapatriarkal at makasarili ng ama ni Bongsun, umalis na ang kanyang ina. Ang pagbanggit lang ng pangalan ng kanyang ina ay nagpapagalit sa kanyang ama at nagtatapon ito ng mga bagay sa kanya. Sinabi niyang si Bongsun ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina, laging nagdudulot sa kanya ng problema. Ngayon, naiintindihan na ni Bongsun ang naramdaman ng kanyang ina noon, kaya kinabukasan, hinanap niya ito. Ang kanyang ina na nagtatrabaho ay napansin ang pagdating ni Bongsun. Tuwang-tuwa siya dahil ito ang unang pagkakataon na ang anak niya ang kusang lumapit sa kanya. Sa wakas, nagkabati na si Bongsun at ang kanyang ina. Sinabi pa ni Bongsun na gusto niyang mas madalas kainin ang luto ng kanyang ina mula ngayon. Kalaunan, nag-ayos sina Bongsun at Jaehi na magkita. Pagkakita ni Bongsun kay Jaehi na tumatakbo papunta sa kanya, agad siyang tumakbo para yakapin ito. Nang makita na medyo malungkot si Bongsun ngayon, nahulaan ni Jaehi na dahil ito sa mga bagay tungkol sa pamilya. Bukod dito, naisip ni Jaehi na hindi dapat itago ang kanilang relasyon kay Hwayaong, kaya ipinagtapat niya kay Hwayaong na sila'y nagmamahalan. Hindi man lang nagulat si Hwayaong. Tinanong pa ni Hwayaong si Jaehi kung inihayag na ba niya ang tunay niyang pagkakakilanlan kay Bongsun. Kung hindi pa, dapat sabihin na agad ni Jaehi dahil kung malalaman ito ni Bongsun sa ibang paraan, magkakaproblema siya. Bukod dito, napansin ni Hwayaong na madalas pumunta si Bongsun sa klinika ni Taihwa. Gusto malaman ni Hwayaong kung anong sakit mayroon si Bongsun, kaya sinubukan niyang alamin pero tumanggi si Taihwa dahil kumpidensyal ito. Simula nang malaman ang tungkol sa kanilang relasyon, talagang kinamuhian ni Hwayaong si Bongsun. Gusto ni Hwayaong gamitin ang nalalapit na party para sa kanyang paghihiganti. Nagdala siya ng imbitasyon sa istasyon ng pulisya para anyayahan si Bongsun. Gayunman, hindi sinasadyang nakita ni Hwayaong si Bongsun na kausap si Kimdal. Agad na pagtanto ni Hwayaong na kilala pala ni Kimdal si Jaehi. Kaya inimbitahan niya si Kimdal na maging modelo sa kanyang kumpanya. Pagkakamit ng layunin, pumunta si Hwayaong sa istasyon ng pulis para ibigay ang imbitasyon kay Bongsun. Si Bongsun, na ayaw sa mainay na lugar, ay tumanggi. Pero, iginiit ni Hwayaong na tanggapin ni Bongsun ang imbitasyon bilang tanda ng paumanhin sa nangyari kahapon. Pagkaalis ni Hwayaong, nakatanggap si Bongsun ng tawag mula kay Kimdal. Sinabi ni Kimdal na hindi siya uwi sa susunod na ilang araw. Natuwa si Bongsun nang marinig ito dahil pwede na niyang iuwi ang kanyang nobyo. Biglang dumating si Kimdal, may bitbit na maraming designer bags. Agad tumakbo si Bongsun at tinanong kung saan galing ang mga ito. Nag-alala si Bongsun na baka may ginawang mali si Kimdal para makakuha ng pera. Nagsinungaling si Kimdal, sinabing pumirma lang siya ng kontrata sa kumpanya ni Hwayaong at regalo lang ang mga ito. Samantala, nakipag-usap si Jaehi kay Taihwa bago nagpa siyang magtrabaho sa kumpanya. Hindi talaga maintindihan ni Jaehi kung bakit kailangan siyang ipakilala ni Hwayaong sa media. Ayon kay Taihwa, hindi lang kasamahan ang tingin ni Hwayaong kay Jaehi, kundi asawa niya. Kaya ayaw ni Hwayaong na iwanan siya ni Jaehi. Kahit nakuha na niya ang sagot, nagtrabaho pa rin si Jaehi sa kumpanya. Masayang-masaya si Hwayaong na makita si Jaehi, pero hindi para makipagbati kundi para lang magtrabaho. Binigyan si Jaehi ng simpleng opisina ayon sa kanyang kahilingan. Nang lumingon, nakita ni Jaehi na naroon si Kimdal. Halos hindi nakilala ni Jaehi si Kimdal dahil iba na ang hitsura niya ngayon. Dahil opisyal na modelo na si Kimdal, kailangan obserbahan ni Jaehi ang trabaho niya. Natuwa si Hwayaong nang makitang nakatitig si Jaehi kay Kimdal. Akala ni Hwayaong ay talagang naakit si Jaehi sa babaeng ito. Maya-maya, dahil nasa daan naman, hinatid ni Jaehi si Kimdal pauwi. Habang hindi nakatingin si Jaehi, nagkunwaring naiwan ni Kimdal ang telepono sa kotse niya. Samantala, patuloy ang pag-uusap ni Bongsun kay Dr. Taihwa. Inamin ni Bongsun na nakipaghiwalay siya sa nobyo dahil sa kanyang mga insecurity. Natakot siyang iwanan siya, kaya siya na ang nakipaghiwalay, pero sa totoo lang, ayaw niya talaga. Nang makitang umiiyak, niyakap siya ni Taihwa para aliwin. Sakto namang dumating si Jaehi. Nakita niyang niyayakap ni Taihwa ang babae, kaya akala niya girlfriend ito at pumasok para ipakilala. Bigla namang bumalik si Bongsun na ikinagulat ni Jaehi. Nagulat din si Bongsun nang makita si Jaehi doon. Mabilis na umalis si Bongsun pero agad siyang hinabol ni Jaehi. Tinanong ni Jaehi si Bongsun tungkol sa relasyon nila ng kapatid niya. Nagsinungaling si Bongsun, sinabing sila'y magkasintahan kaya nakipaghiwalay siya kay Jaehi. Si Jaehi, syempre, hindi naniwala sa kanya. Tumakbo siya para hanapin si Taihwa at tanungin kung totoo ba o hindi. Matapos marinig na si Bongsun ay pasyente ni Taihwa, medyo gumaan ang loob ni Jaehi. Tinanong ni Jaehi kung bakit nagpapagamot si Bongsun pero hindi maibahagi ni Taihwa ang detalye. Pinayuhan lang ni Taihwa si Jaehi na tratuhin si Bongsun ng mas mabuti. Pagkatapos ay sumama si Jaehi kay Taihwa sa isang bar para uminom. Nang malasing, tumawag si Jaehi sa hotline at hiniling makausap si Officer Bongsun. Agad nilang pinadala si Bongsun sa lugar. Gabi na noon at nainis si Bongsun nang tawagin siya sa trabaho. Gusto malaman ni Bongsun kung sino ang lasing na nagdulot ng abala sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Jaehi pala ito. Dahil sobrang lasing si Jaehi, kinailangan siyang ihatid ni Bongsun pauwi. Matapos ihatid si Jaehi sa kanyang silid, naglakad si Bongsun para tingnan ang lugar. Hindi sinasadya niyang nakilala ang anak ni Hwayaong doon. Tinanong ni Suho si Bongsun kung sino siya. Bago pa makasagot si Bongsun, lumabas na si Hwayaong.
Nang makita ang babaeng ito na nakatira sa bahay ng kanyang nobyo, hindi naniwala si Bongsun na negosyo lang ang relasyon nila. Tumalikod si Bongsun at nagmadaling umalis, ngunit lumitaw si Jae-hee. Alam ni Jae-hee na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaya agad niyang hinabol si Bongsun. Paalis na sana si Bongsun nang pigilan siya ni Jae-hee. Agad siyang sumakay sa kotse, ngunit hindi siya nagsalita kay Jae-hee. Mabilis lang siyang nagmaneho para ilabas ang kanyang frustrasyon. Naintindihan ni Jae-hee, kaya inamin niya na siya ang nagdulot ng aksidente na pumatay sa asawa ni Hwayaong. Kaya kailangan niyang protektahan si Hwayaong at ang kanyang anak habang buhay. Sa wakas ay kumalma si Bongsun matapos marinig ang sagot sa tanong na matagal niyang kinalilituhan. Nalaman niyang nakilala ni Jae-hee si Hwayaong noong 17 anyos siya at nagtrabaho sa pabrika ng pamilya nito. Magkakilala na sila noon pa, ngunit aksidenteng naging dahilan si Jae-hee sa pagkamatay ng asawa ni Hwayaong. Dahil sa pagsisisi, laging nasa tabi ni Hwayaong si Jae-hee, sinusuportahan siya. Sa wakas ay naintindihan ni Bongsun kung bakit laging nasa tabi ni Hwayaong si Jae-hee. Kaya nakisimpatya siya sa kanya, pero ayaw ng makasariling Hwayaong na iwan siya ni Jae-hee. Patuloy na pinipilit ni Hwayaong si Jae-hee na gawin ang gusto niya. Pinapunta niya si Jae-hee sa isang party na ayaw niyang daluhan. Gusto ni Bongsun tulungan ang kanyang mahal na makalimot sa kasalanan, kaya pumunta siya kay Taewa para alamin ang aksidente noon. Hindi inaasahan, naroon si Hwayaong. Nang malaman na sinisiyasat ni Bongsun ang kanyang nakaraan, galit na inutusan ni Hwayaong si Taewa na umalis para kausapin si Bongsun ng pribado. Hindi nag-atubiling babalaan ni Hwayaong si Bongsun na lumayo kay Jae-hee dahil hindi papayagan ni Hwayaong ang ordinaryong pulis na kumuha ng anuman mula sa kanya, pero binaliwala ito ni Bongsun. Gusto ni Bongsun iligtas si Jae-hee mula sa makasariling babaeng ito, kaya pumunta siya sa kumpanya ni Jae-hee at niyakap siya. Sinabi ni Bongsun kay Jae-hee na mula ngayon, dapat siyang umasa sa kanya. Pinayuhan ni Bongsun si Jae-hee na huwag nang makaramdam ng pagod o stress dahil aksidente lang iyon. Nangako rin si Bongsun na lagi siyang nasa tabi ni Jae-hee. Tila masayang-masaya si Jae-hee sa pagtanggap ng suporta ni Bongsun. Bumalik ang dalawa sa dating kaligayahan nila. Pagkaalis ni Bongsun, dumating naman si Kim-dal. Sinadya ni Kim-dal na mahulog sa balde ng pintura para makapunta sa bahay ni Jae-hee para magpalit. Dahil kailangan ibalik ni Jae-hee ang telepono ni Kim-dal, pinayagan niya itong pumunta sa bahay niya. Ipinakita pa niya ang banyo at binigyan siya ng damit na maisusuot. Pagkaligo, sinadya ni Kim-dal na magbihis ng nakaakit para lapitan si Jae-hee. Sinubukan niyang halikan siya, pero malamig siyang itinulak palayo. Iginiit niya na may girlfriend na siya, kaya kung gusto ni Kim-dal umak ng lalaki, dapat humanap siya ng iba. Kinabukasan, bumalik si Jae-hee sa istasyon ng pulis para makita si Bongsun. Bumili rin si Jae-hee ng maraming pizza para sa lahat. Nagustuhan ng lahat ang pagkain, kaya masayang tinanggap nila si Jae-hee. Si Bongsun naman, nahihiyang umalis. Nang makita ito, dinala ni Jae-hee ang isang hiwa ng pizza para kay Bongsun. Hindi pa sila gaanong nag-uusap nang bigla namang tumawag si Hwayaong. Sinabi niya na may artikulong sumira sa imahe ng kumpanya. Napilitan si Jae-hee na magpaalam kay Bongsun at bumalik agad. Mabuti na lang, naagapan ito ng advertising department kaya hindi kumalat ang balita. Pero sinasabi ng artikulo na may babaeng pulis na nagsiwalat ng impormasyon bilang iyon stunt. Naniniwala si Hwayaong na si Bongsun ang may sala pero hindi ito pinaniwalaan ni Jae-hee. Gusto ni Jae-hee na personal na makausap ang babaeng reporter para makumpirma. Talagang isang babaeng pulis ang hindi sinasadyang nakalabas ng impormasyon, pero kahit alam na ni Jae-hee ang totoo, hindi niya sinisi si Bongsun dahil hindi naman ito sinasadya. Kinabukasan, inanunsyo ni Jae-hee sa lahat ng staff na sasama siya sa kanila mula ngayon. Bukod dito, dadagdagan niya ang mga benepisyo at magbibigay ng libreng psikolohikal na konsultasyon. Ginawa ito ni Jae-hee nang walang pahintulot ni Hwayaong na lubhang ikinagalit niya. Hindi lang yan, pinasalamatan pa ni Jae-hee ang kanyang nobya na lalong nagpagalit kay Hwayaong. Agad na tinawagan ni Hwayaong si Kim-dal at sinabihan siyang maghanda para sa party. Dumalo rin sina Jae-hee at Taewa sa party. Si Taewa, nang mabalitaan na may bagong modelo ang kumpanya, ay talagang naging curious. Nang buksan ni Taewa ang pinto ng kotse para anyayahan siya, nagulat siya nang makita si Kim-dal. Hindi yata masaya ang dalawa na makita ang isa't isa at agad nagsimulang mag-away. Dumalo rin si Jae-hee sa party, pero wala siyang interes, kaya inilabas niya ang telepono para tawagan ang nobya niya. Nang oras na yon, kailangan ni Kim-dal pumunta sa banyo at hiniling kay Jae-hee na hawakan muna ang kanyang pitaka. Habang inaayos ni Bongsun ang mga damit ni Kim-dal, nakakita siya ng panlalaking shirt, kaya agad niyang tinawagan si Kim-dal para itanong kung kanino ito. Nakita ni Jae-hee na may tumatawag sa telepono ni Kim-dal kaya sinagot niya ito. Pero hindi nila nakilala ang boses ng isa't isa dahil ilang salita lang ang napagpalitan nila bago ibinaba ang tawag. Ang tunay na layunin ni Hwayaong sa pagdala kay Jae-hee sa party na ito ay para ipakilala siya sa dalaga. Para kay Hwayaong, pansamantalang solusyon lang si Kim-dal. Habang nag-uusap sila, iniabot ng dalaga ang kanyang business card kay Jae-hee, pero tumanggi siya, sinasabing mailakad pa siya. Kasama rin sa party ang ex-boyfriend ni Kim-dal, kaya gumawa siya ng sarkastikong komento tungkol kay Kim-dal. Sinabi niyang nagsinungaling siya tungkol sa mayamang pamilya niya at inakusahan pa siyang nanggagamit ng lalaki para sa pera. Narinig ito ng lahat ng tao roon. Hindi napigilan ni Kim-dal ang lalaki, kaya umalis siya sa party dahil sa kahihiyan. Si Jae-hee, napapasok na sa kotse niya, ay nakita si Kim-dal na nagmamadaling lumabas. Gusto ni Kim-dal sumakay ng taxi pero hindi niya magawa, kaya mabait na hinatid siya ni Jae-hee pauwi. Sa kotse, nakita ni Kim-dal si Jae-hee nakausap ang kanyang nobya sa telepono. Napakagiliw ng pakikipag-usap ni Jae-hee sa nobya niya kaya nainggit si Kim-dal.
Sinabi ni Kim Dal na gusto rin niyang tratuhin ng ganoon. Gusto rin ni Kim Dal ng lalaking aalagaan siya tulad ng kay Jae-hee. Pagkababa niya sa kotse, biglang sinalakay ni Kim Dal si Jae-hee at hinalikan siya ng sapilitan, walang pagkakataong umiwas. Hindi inaasahan, nasaksihan ni Bongsun na nasa kabilang kalsada ang pangyayaring ito. Sobrang nagulat si Bongsun kaya nakatayo lang siya roon, hindi makapagsalita. Nagawa ni Jae-hee na itulak si Kim Dal, ngunit huli na dahil nakita na ni Bongsun ang lahat. Nagkatinginan ang tatlo sa isa't isa ng tahimik at gulat. Takot na mali ang isipin ni Bongsun, tumakbo si Jae-hee para magpaliwanag pero dahil sa mga nangyari kamakailan, hindi siya naintindihan. Mula sa kriminal na nakaraan ni Jae-hee, sa babaeng nakasama niya ng maraming taon, hanggang sa nakitang halik, hindi na niya ito nakayanan. Pinaliwanag ni Jae-hee na hinatid lang niya ito at walang relasyon, pero hindi naniwala si Bongsun dahil nakilala niya ang sumagot sa telepono at pinatunayan ng polo na doon natulog si Kim Dal. Galit na itinulak ni Bongsun si Jae-hee at mabilis na umalis. Gusto ni Jae-hee na habulin si Bongsun pero hindi niya magawa dahil may problema na naman ang kumpanya. Muling nailathala ang artikulo at ngayon, alam na ng lahat ang tungkol dito. Kung hindi sila magdaraos ng press conference agad, masisira ng malubha ang reputasyon ng kumpanya. Gusto ni Jae-hee aminin na niloko nila ang media pero ayaw ni Hwaeyoung. Humingi siya ng isang araw pa para malaman kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa gitna ng krisis, nagmamadali pa rin si Jae-hee sa bahay ni Bongsun para magpaliwanag. Nagkataon na nakasalubong ni Jae-hee si Kim Dal sa labas ng pintuan. Matapos ang nangyari, wala nang mukhang maihaharap si Kim Dal para manatili doon. Hindi pa mapatawad ni Bongsun si Jae-hee, kaya gusto niyang tapusin na ang lahat dito. Dahil dito, naramdaman ni Jae-hee na wala siyang magawa. Sinabi ni Jae-hee na nasa krisis ang kumpanya dahil kay Bongsun, pero nagtiwala pa rin siya, tapos ganito ang pakikitungo sa kanya. Kaya ayaw na ni Jae-hee na magpatuloy pa. Kung gusto ni Bongsun makipaghiwalay, susunod na lang siya. Malapit na makamit ang layunin, pero gusto nang sumuko ni Kim Dal dahil naintindihan na niya ang sandatang tinutukoy ni Hwaeyoung. Iyan ang relasyon ng magkapatid ni Bongsun at Hwaeyoung. Sa kasamaang palad, hindi sila tunay na magkapatid. Sinabi lang ni Kim Dal na gusto niyang tapusin ang kasunduan, pero hiningi ni Hwaeyoung na ibalik lahat ng meron siya. Kung mawawala ito, wala nang matitira kay Kim Dal kaya nag-atubili siya. Samantala, nagtipon ang Consumer Protection Association sa labas ng kumpanya para magprotesta, lalong pinaseryoso ang sitwasyon. Napagtanto ni Bongsun na reporter pala ang babaeng nakausap niya noon. Alam niyang malaki ang pagkakamali niya kaya napuno ng pagsisisi si Bongsun. Pinuntahan niya si Jae-hee para humingi ng tawad. Hindi siya sinisi nito, gusto lang niyang maayos ang problema ng mahinahon. Pero hindi makontak ni Jae-hee si Hwaeyoung kaya hindi niya alam kung paano nito imamanipula ang opinyon ng publiko. Maya-maya, nakatanggap si Bongsun ng tawag mula sa kasamahan. Sinabi nito na idedemanda siya ng kumpanya dahil sa pagpapakalat ng maling balita. Akala ni Bongsun gusto siyang idemanda ni Jae-hee kaya galit na hinarap niya ito. Hindi inaasahan, ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Hwaeyoung. Pinipilit din ni Hwaeyoung si Kim Dal na makipaghiwalay agad sa kanya. Sa takot na mawala ang komportableng buhay, hindi muna sumuway si Kim Dal kay Hwaeyoung. Nang malaman ng ama ni Bongsun ang kaso, nagwala ito sa trabaho, ikinahiya ni Bongsun sa harap ng mga kasamahan. Bagamat sinabi niyang inaalala siya, para kay Bongsun, takot lang siyang mapahiya dahil sa anak. Samantala, si Kim Dal, na walang mapuntahan, ay nagpunta kay Dr. Taewa para humingi ng matutuluyan kahit isang gabi lang. Dahil hindi angkop na magkasama ang lalaki at babae sa isang silid, tumanggi si Taewa. Sinabi ni Taewa kay Kim Dal na maghanap ng ibang lugar. Subalit wala namang kaibigan si Kim Dal na maaaring hinga ng tulong. Napilitan si Kim Dal na umupo sa labas sa lamig, naghihintay na magbago ang isip ng doktor. Sa huli, naawa si Taewa kay Kim Dal at pinapasok siya. Samantala, si Jae-hee, habang bumibisita sa istasyon ng pulisya, nagkataong nakilala ang superior ni Bongsun. Sa ganitong paraan nalaman ni Jae-hee ang kaseryosohan ng sitwasyon. Kung si Bongsun ay kakasuhan, maaaring tanggalin siya ng superior para protektahan ang istasyon. Kaya, sinabi ng hepe kay Jae-hee na kung talagang mahal niya si Bongsun, dapat niyang bawiin ang demanda. Kasabay nito, hinaharap ni Bongsun si Hwaeyoung. Hindi makapaniwala si Bongsun na kayang maging ganoon kasama ang babaeng ito at isisi sa kanya ang lahat ng problema. Ngunit kung hindi niya gagawin yon, mawawalan si Hwaeyoung ng kumpanya at si Jae-hee, kaya ginawa niya si Bongsun bilang scapegoat. Naroon din si Jae-hee. Nais ni Jae-hee na pigilan si Hwaeyoung at ipaliwanag ang lahat kay Bongsun, ngunit dahil sa pagod nito, nagpa siya si Bongsun na tapusin ang relasyon nila. Alam ni Jae-hee na wala siyang magagawa para iligtas ito. Sa puntong ito, gumawa si Hwaeyoung ng kondisyon, kung makipaghiwalay si Jae-hee kay Bongsun, babawiin niya ang demanda. Nais din niyang magkaroon ng press conference na pinamumunuan mismo ni Jae-hee. Sa huli, para protektahan ang babaeng mahal niya, pumayag si Jae-hee. Kinabukasan, maraming reporter ang nasa kumpanya, ngunit bago makapagsalita si Jae-hee, biglang dumating ang manager. Sinabi niya kay Hwaeyoung na umiiyak si Suho at hinahanap ang kanyang ina. Nang marinig ito, agad na umalis si Hwaeyoung sa press conference para hanapin ang kanyang anak. Dinala ng manager si Hwaeyoung sa isang silid at ikinandado siya sa loob. Sinamantala ni Jae-hee ang pagkakataon para sabihin sa lahat na ang pagnanakaw ng bag ay isang setup lamang. Nagulat ang lahat ng naroon. Nagboluntaryo si Jae-hee na tanggapin ang buong pananagutan at yumuko bilang paghingi ng tawad. Kasabay nito, inihayag din ni Jae-hee ang kanyang pagbibitiw at ginamit ang kanyang 200 bilyong won para sanayin ang talento sa industriya ng fashion. Ipinangako niyang ipapadala sila sa Europa para sa pagsasanay at sasagutin niya ang lahat ng gastusin.
Mabilis na kumalat ang balitang ito sa internet. Agad ding nakaalam ang pulisya ng impormasyon. Lubhang nagulat si Bongsun. Hindi maintindihan ni Bongsun kung bakit inako ni Jae-hee ang lahat ng sisi samantalang si Hwayaong ang utak ng pagnanakaw. Samantala, galit na galit si Hwayaong. Sinisi niya si Jae-hee dahil hindi muna nakipag-usap sa kanya at kumilos ng padalos-dalos, pero iginiit ni Jae-hee na tama ang pagsasabi ng totoo. Bukod pa rito, pag naging stable na ang kumpanya, aalis na si Jae-hee at ayaw na niyang makipag-ugnayan kay Hwayaong. Nang gabing iyon, nagmaneho si Jae-hee para sunduin si Bongsun. Umaasa siyang pagkatapos maresolba ang kaso, makakabalik sila sa dati, pero ayaw ni Bongsun na isakripisyo ni Jae-hee ang kanyang karera para sa kanya. Bagamat sinabi ni Jae-hee na maaari niyang muling itayo ang kanyang karera, talagang napakahirap nito. Kaya naisip ni Bongsun na mas mabuti para sa kanila na tapusin na lang ang relasyon. Pagkatapos maghiwalay, bumalik sila sa kanilang normal na buhay. Lubhang bumaba ang bilang ng mga mamimili kaya ang mga staff ay kinailangang magpatingin sa counselor. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang araw, dumami ulit ang mga customer. Ginamit ni Jae-hee ang parking manager para subaybayan ang bilang ng mga taong pumapasok at lumalabas. Sa araw din yon, may nangyaring maliit na aksidente. Dalawang kotse ang nagkabanggaan. Ang isang driver ay si Miss Sujin at ang isa ay babaeng nakaitim na tila lasing kaya tinawagan nila ang pulis. Ang ipinadala sa lugar ay walang iba kundi si Bongsun. Nagkita muli sina Bongsun at Jae-hee pero nagtrato sila sa isa't isa na parang hindi magkakilala. Dahil hinala niyang nakainom ang babae, inimungkahi ni Bongsun na pumunta silang lahat sa presinto para ayusin ang gusot. Dahil kilala niya si Sujin, sinamahan siya ni Jae-hee. Mabilis na nalutas ang aksidente nang kumpirmahin ni Bongsun na lumampas ang babae sa legal na limitasyon ng alkohol. Kaya umalis na sina Sujin at Jae-hee. Bago umalis, pinaalalahanan ni Jae-hee si Bongsun na alagaan ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, habang namimili sa convenience store, biglang nawala ng malay si Bongsun, ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Agad nilang kinontak ang pamilya ni Bongsun. Nakasave ang numero ni Kim Dal sa telepono ni Bongsun, kaya siya ang unang nakaalam. Agad na dumating si Kim Dal para ihatid si Bongsun pauwi. Samantala, ipinaalam din ni Maru kay Jae-hee ang balita. Naisip ni Maru na dahil dating magkasintahan sila, baka gusto ni Jae-hee na dalawin si Bongsun. Sa bahay, personal na nagluto ng hapunan si Kim Dal at dinala ito sa kwarto ni Bongsun. Pero napakasama ng luto ni Kim Dal kaya hindi ito makain ni Bongsun at humingi siya ng tulong sa kanyang ina. Ngunit pagdating ng ina ni Bongsun, may nakita siyang binata na naglalakad sa labas ng bahay ng kanyang anak. Agad na nahulaan ng ina ni Bongsun na si Jae-hee ang kasintahan niya, kaya pinapasok siya, pero tumanggi si Jae-hee dahil hindi alam ang sasabihin kay Bongsun. Pagkatapos, personal na nagluto ng lugaw ang ina ni Bongsun at pinakain siya. Tinanong pa niya ang anak kung boyfriend niya ang binata sa pintuan. Sinabi ni Bongsun na naghiwalay sila na ikinagulat ng kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong niya ang dahilan. Tiningnan ni Bongsun si Kim Dal at sinabihan ang ina na tanungin ang sarili niyang anak. Nang matapos siyang magsalita, nagulat ang lahat nang makitang umuwi ang ama ni Bongsun. Narinig niya ang lahat at alam na si Kim Dal ay anak ng dating asawa mula sa nakaraang kasal. Kaya, nagalit siya at kinaladkad ang dating asawa at anak nito palabas ng bahay. Nakita ni Bongsun ang marahas na kilos ng ama, kaya kahit may sakit, tumakbo siya para pigilan ito. Nakiusap si Bongsun sa kanyang ama na kumalma. Sa wakas, kumalma ang ama at umupo para kausapin ang pamilya. Umaasa si Bongsun na mapipigilan ng ama ang galit para magkasundo ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, hindi umalis si Bongsun kasama ng kanyang ina dahil mahal niya ang kanyang ama. Natakot siyang maiwan itong mag-isa, kaya nanatili siya sa tabi nito, ngunit muling nag-asawa ang kanyang ama at umalis. Gayunpaman, ayaw pa ring iwanan ni Bongsun ang bahay na ito dahil alam niyang balang araw, tiyak na babalik ang kanyang ina. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan niya ang damdamin ng kanyang anak. Hindi inaasahan na ang isang tahimik na tulad ni Bongsun ay magpapakita ng malalim na malasakit sa kanyang pamilya. Kalaunan, nagpasya si Bongsun na makipagkita sa blind date na inayos ng kanyang ina. Nakita sila ni Jae-hee na nagkataong nakaupo sa isang cave sa kabilang kalsada. Naging curious siya kung ano ang pinag-usapan nila. Sa totoo lang, sinusunod lang ni Bongsun ang gusto ng kanyang ina para masiyahan ito. Sa buong date, nagpalitan lamang sila ng mga magagalang na salita. Bukod dito, abala si Bongsun sa pag-inom. Nang gabing iyon, hinatid ng lalaki si Bongsun pauwi. Si Jae-hee, na naghihintay doon, nakita ang babaeng mahal niya na kasama ang ibang lalaki. Nasaktan ng husto ang puso ni Jae-hee. Nagkasalubong sila pero itinuring ni Bongsun si Jae-hee na parang estranghero. Nasaksihan ni Kim Dal ang kanilang kunwaring hindi pagkilala sa kabila ng kanilang dating malalim na pag-ibig. Pinagsisihan ni Kim Dal ang paghihiwalay at nais hikayatin si Bongsun na makipagbalikan kay Jae-hee, pero galit na pinalayas siya ni Bongsun. Inihagis ni Bongsun ang liham kay Kim Dal. Sa loob nito ang abiso ng pagwawakas ng kontrata. Bigla na lang tinapos ni Hwayaong ang kontrata nang walang pasabi, kaya't labis na nasaktan si Kim Dal. Hinarap siya ni Kim Dal pero wala siyang magawa para pigilan ito. Sinampal pa ni Hwayaong si Kim Dal. Hindi nagpatinag si Kim Dal at sinampal din siya pabalik. Ito ang unang beses na may naglakas loob gumanti, na talagang ikinagulat ni Hwayaong, pero hindi tumigil doon si Kim Dal. Para maghiganti sa masamang babaeng ito, binigyan ni Kim Dal ng voice recorder si Jae-hee. Binuksan ito ni Jae-hee at narinig ang buong usapan ina Hwayaong at Kim Dal. Dahil dito, nalaman ni Jae-hee mula pa sa simula na binalak ni Hwayaong na paghiwalayin sila ng babaeng mahal niya. Bago pa man makabawi si Jae-hee sa kanyang pagkabigla, biglang lumitaw si Hwayaong.
Nang makita si Jae-hee na nakikinig sa recording, natakot si Hwa-young at sinira ang voice recorder. Pagkatapos, kumapit siya kay Jae-hee at sinabing ito'y isang malaking pagkakamali lamang. Nawalan ng kontrol si Hwa-young kaya niyakap siya ni Jae-hee para kumalma siya. Matapos ihatid si Hwa-young sa kanyang silid para magpahinga, hindi nagsalita si Jae-hee ng anumang reklamo. Inamin niya na minsan niyang minahal si Hwa-young, ngunit pagkatapos ng aksidente, responsibilidad na lang ang nagtali sa kanya. Patuloy na pinahihirapan ni Jae-hee ang sarili, hindi kayang buksan ang puso sa iba. Tanging pagkakilala kay Bongsun ang nagpabuksan muli ng kanyang puso. Kaya naman, si Bongsun lang talaga ang gusto niyang makasama. Hindi na makapaghintay pa, nagmadali si Jae-hee papunta sa bahay ni Bongsun. Pinindot niya ang doorbell at tinawag ito para lumabas at makipagkita sa kanya. Gusto sana siyang paalisin ni Bongsun, pero nagbanta si Jae-hee na pagsisisihan niya kung hindi niya bubuksan ang pinto. Kaya atubiling pinapasok ni Bongsun si Sung-jae para malaman ang sasabihin niya. Taos-puso siyang humingi ng tawad at umaasang magkakabalikan sila. Gayunpaman, nag-atubili pa rin siya. Dahil sa mga nangyari kamakailan, unti-unti siyang natatakot magmahal muli, pero kung ganito ang katapusan, hindi niya kakayanin. Gusto ni Bongsun pumunta kay Dr. Tai Hwa para humingi ng payo, pero laking gulat niya, nakita niya si Kim Dal doon. Nagulat silang tatlo nang makita ang isa't isa sa ganitong sitwasyon. Nang makita ang eksena, napagtanto ni Bongsun na natulog si Kim Dal sa bahay ng doktor. Galit na hinila ni Bongsun si Kim Dal palabas at tinanong kung bakit siya naroon. Inamin agad ni Kim Dal na doon siya tumitira simula nang umalis sa bahay ni Bongsun. Nagsinungaling pa si Kim Dal, sinabing sila ni Tai Hwa ay magkasintahan para inisin si Bongsun. Siyempre, hindi naniwala si Bongsun sa mga salitang iyon. Hinanap niya si Tai Hwa para tanungin kung talagang naroon si Kim Dal sa buong panahong iyon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Tai Hwa at ang mga gamit ni Kim Dal na nagkalat, alam na ni Bongsun ang sagot. Galit niyang sinigawan ng doktor at mabilis na umalis. Sa daan, napansin ni Bongsun ang isang kahina-hinalang lalaki sa paligid ng mga bisikleta, kaya tumigil siya para obserbahan. Talagang gumagamit siya ng mga tool para tanggalin ang mga frame ng bisikleta. Nakita ito ni Bongsun kaya agad siyang tumawag sa istasyon ng pulis para i-report at humingi ng tulong. Habang naghihintay, palihim na nilapitan ni Bongsun ang suspect at inihanda ang posas. Bigla siyang napansin ng lalaki. Mabilis na itinulak ng lalaki si Bongsun para makatakas. Agad na bumangon si Bongsun at hinabol siya. Pagdating sa bubong, ginamit pa ni Bongsun ang hawakan ng mop bilang sandata. Pero nilito ng lalaki si Bongsun at mabilis na isinara ang pinto ng bubong. Hindi nakapag-react agad si Bongsun kaya nakulong siya sa bubong ng gusali. Nahulog din ang telepono ni Bongsun kaya wala siyang paraan para tawagan ang kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang mga kasamahan sa lugar. Nakita nila ang kotse na may ebidensya pero hindi nila mahanap si Bongsun. Naiwan din doon ang telepono ni Bongsun kaya hindi nila siya makontak. Naghintay na lang sila na manghiram si Bongsun ng telepono para tawagan sila ulit. Biglang tumawag si Jae-hee. Ngayon lang niya nalaman na nawawala si Bongsun at sobrang nag-aalala siya. Nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at sumama sa paghahanap kay Bongsun. Ang temperatura sa labas ay -10 degrees Celsius. Sa ganitong matinding lamig, hindi sapat ang jacket para mapanatiling mainit si Bongsun. Hindi niya mapigilan ang panginginig dahil sa sobrang lamig. Nakahanap lang siya ng ilang karton para takpan ang sarili para guminhawa. Samantala, ginagamit ng mga pulis ang CCTV para subaybayan kung nasaan si Bongsun. Nagmaneho sina Jae-hee at Maru ayon sa direksyon pero nawala sila sa daan kaya naghiwalay sila. Naglakad si Jae-hee at unti-unting lumapit kay Bongsun. Bumaba ng malaki ang temperatura ng katawan ni Bongsun at unti-unti siyang nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Bongsun ay ang imahe ni Jae-hee at ang masasayang alaala na kanilang pinagsamahan. Ngayon, tunay na napagtanto ni Bongsun kung gaano kahalaga si Jae-hee sa kanya. Kung may pagkakataon, gusto ni Bongsun na makita muli ang lalaking kanyang minamahal, kaya nawalan siya ng malay sa lamig ng gabing taglamig. Hindi pa rin nakikita ni Jae-hee si Bongsun, kaya balak niyang pumunta sa ibang direksyon, pero napansin niya ang guwantes na nahulog nito, kaya sinundan niya yon paakyat sa bubong. Nagawa ni Jae-hee na buksan ang pinto ng bubong at lumabas, pero dahil walang nakita, aalis na sana siya. Bigla na lang, sa sandaling iyon, may nakita si Jae-hee na nakahiga sa ilalim ng isang piraso ng karton. Si Jae-hee, nag-aalala, lumapit at natuklasan na si Bongsun ngayon. Subalit, ang kanyang katawan ay naninigas sa lamig at ang mukha niya ay maputla. Hindi siya tumutugon sa mga tawag ni Jae-hee na talagang nagpakaba sa kanya. Mabilis na tumawag si Jae-hee ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Sa kabutihang palad, natuklasan si Bongsun sa tamang oras at hindi nanganganib ang kanyang buhay. Gagaling siya sa maikling panahon. Sa kabila ng pagtiyak ng doktor, nag-aalala pa rin si Jae-hee. Tinakpan niya si Bongsun ng kumot para mapanatiling mainit ito. Hinubad pa niya ang sarili niyang damit para takpan siya. Maya-maya, natanggap ni Maru ang balita at pumunta sa ospital. Balak ni Maru na bisitahin si Bongsun, pero nakita niya si Jae-hee na mahimbing na natutulog sa piling nito. Ayaw niyang istorbohin sila, kaya naghintay na lang si Maru sa may pinto. Sakto namang dumating si Kim Dal at ang kanyang ina. Dahil baka makagambala sila, pinaalalahanan ni Maru na kailangan magpahinga ni Bongsun at bumalik na lang kinabukasan. Pero dahil sobrang nag-aalala sila, pumasok pa rin sila agad. Doon nila nakita sina Bongsun at Jae-hee na magkatabi sa pagtulog. Doon lang nila naintindihan kung bakit sila pinigilan ni Maru kaya umalis na sila. Nang gabing iyon, bigla namang pinuntahan ni Kim Dal si Tai Hwa.
Nang makita ni Kimdal na minamahal si Bongso ng iba, gusto rin niyang maranasan ito, kaya iminungkahi niya na subukan siyang ligawan ni Taewa. Sa totoo lang, matagal nang walang kasintahan si Taewa at gusto na niyang makipagrelasyon. Hindi nagtagal, nagising si Bongson at ang unang taong nakita niya pagkagising ay si Jaehee. Tunay siyang masaya. Ayaw na niyang maghiwalay sila ulit, kaya hiniling niya na manatili ito sa kanya ng gabing iyon. Bigla na lang, sa sandaling iyon, pumasok ang ama ni Bongson. Nagalit ang ama nang makita ang anak na babae na kasama ang isang lalaki sa kama. Hinila niya palabas si Jaehee at halos bubugbugin na sana ito. Mabuti na lang at naipaliwanag ni Bongson na nobyo niya si Jaehee. Kumalma ang ama niya at pumayag na kausapin si Jaehee. Nagtanong siya tungkol sa trabaho, pangalan, at pinagmulan ni Jaehee. Sinabi ni Jaehee na tumutulong siya sa negosyo ng isang kakilala. Agad inakala ng ama ni Bongson na tambay lang si Jaehee na walang matinong ginagawa. Bukod dito, pumanaw na ang mga magulang ni Jaehee at tumigil siya sa pag-aaral. Agad siyang nawala ng simpatsya kay Jaehee at pinalayas siya. Kinagabihan, nang makatulog na ang kanyang ama, lumabas si Bongson para hanapin si Jaehee. Ikinuwento ni Jaehee kay Bongson ang kanyang mga plano sa hinaharap. Plano niyang lumipat ng tirahan at ibigay ang kanyang kotse sa kawanggawa. Gagamitin ni Jaehee ang natitirang pera sa bangko para sa negosyo. Gusto ni Jaehee na humiwalay kay Hwayaong at wala nang kinalaman sa kanya. Hindi nagtagal, nakalabas na si Bongson ng ospital, ganap nang gumaling ang katawan. Agad namang binigyan ng welcome party si Bongson ng kanyang mga kasamahan. Pinag-iisipan din ng kanyang mga superior na i-promote si Bongson. Nang gabing iyon, naglakad sina Bongson at Jaehee sa kalye. Hindi inaasahan, nakita nila si Taewa na nakikipag-date kay Kimdal. Hindi sila makapaniwala at akala nila biro lang, pero nang mag-usap sila, nalaman nilang seryoso pala sina Taewa at Kimdal. Kaya, napagpasyahan ni Bongson at Jaehee na suportahan ang kanilang relasyon. Pagkatapos, opisyal na ipinakilala ni Bongson si Jaehee sa kanyang ina. Tinanggap ng ina ni Bongson ang magiging manugang, pero hindi pa pumapayag ang ama niya. Malapit na ang kaarawan niya, kaya binisita siya ni Bongson sa trabaho. Hindi inaasahan, nakita ni Bongson ang kanyang amang inaapi ng mga boss niya. Pinuna siya ng mga batang kasamahan dahil hindi marunong sa teknolohiya, laging humihingi ng tulong. Nakita ito ni Bongson at nakaramdam ng matinding awa para sa kanya. Lumapit siya at tinuruan ng ama kung paano gumamit ng computer, pero nagulat ito sa itsura ni Bongson. Bihira na lang magkasama si Bongson at ang kanyang ama na kumain ng magkasama. Hindi nakalimutan ni Bongson na magdala ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ama. Umaasa rin siya na makikita ulit ng ama ang boyfriend niya dahil hindi ito kasing walang kwenta ng akala niya. Higit sa lahat, gusto ni Bongson na tanggapin ng pamilya niya si Jaehee. Samantala, binisita ni Jaehee, kasama sina Hwayaong at ang anak nito, ang kanyang yumaong asawa. Dati itinuring ni Jaehee ang asawa ni Hwayaong na parang sariling kapatid, kaya turing niya kay Suho ay anak niya. Gusto na niyang ibigay kay Suho ang bahay na dating tinitirhan nila ni Hwayaong. Magsisimula si Jaehee ng bagong karera kasama ang babaeng minamahal niya. Pagkatapos ayusin ang lahat, hinanap ni Jaehee si Bongson. Kapag nasa tabi lang ni Bongson, nawawala ang lahat ng stress at pagod ni Jaehee. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Jaehee na nagpakita sa kanya ang asawa ni Hwayaong. Ngumiti ng kontento ang asawa ni Hwayaong at pinuri si Jaehee sa kanyang magandang ginawa. Hindi niya sinisi si Jaehee sa aksidente at sinabi pa na hindi ito kasalanan ni Jaehee. Sa wakas, napatawad na si Jaehee ng mismong taong kanyang napinsala. Sobrang saya ni Jaehee kaya umiyak siya na parang bata. Hindi nagtagal, naaresto ang magnanakaw na nanakit kay Bongson kasama ang kanyang mga kasabwat. Kasabay nito, isang buong network ng kriminal ang nabuwag. Malaki ang naiambag ni Bongson sa pagkakataong ito, kaya personal siyang pinuri ng hepe at na-promote. Masayang tumakbo siya pabalik para sabihin sa kanyang mga kasamahan ang balita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghihintay na pala si Hwayaong para kay Bongson. Dumating si Hwayaong para ibalik ang mga titulo ng bahay ni Jaehee. Sa totoo lang, ayaw na ni Hwayaong tumanggap ng anumang bagay mula kay Jaehee dahil lalo lang siyang nakakaramdam ng guilt. Kaya hiniling ni Hwayaong kay Bongson na tulungan siyang ibalik ang mga bagay na ito kay Jaehee. Mula ngayon, bibitawan na ni Hwayaong si Jaehee at hahanap ng bagong kaligayahan. Noong araw na yon, nakilala ni Hwayaong ang lalaking iyon. May mukha siyang kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong asawa. Binigyan niya si Hwayaong ng pakiramdam ng seguridad at tinulungan siyang buksan muli ang kanyang puso. Nagpasya si Jaehee na mag-aral ng fashion sa Europa. Gayunpaman, kailangan niyang mag-aral ng 3 taon bago siya makauwi. Nag-aalala siya na kung sila ay magkarelasyon ng long distance, si Bongson ang mahihirapan. Pero buong pusong sinuportahan ni Bongson ang kanyang nobyo at nangakong hihintayin ang kanyang pagbabalik. Nagsindi sila ng kandila at nag-wish ng sabay. Sa wakas, tinanggap ng mahigpit na ama ni Bongson si Jaehee bilang kanyang manugang. Ang mga magulang ni Bongson, na diborsyado ng maraming taon, ay nagkabati para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Natagpuan din ni Bongson ang taos-pusong pagmamahal na matagal niyang hinangad. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.